Nakita ng isang bata ang kanyang lolo na walang buhay at hati ang katawan, ngunit wala siyang naging reaksyon ni hindi siya napaluha kahit siya na lang ang kanyang pamilya. Biglang naalala naman nito ang mga panahon na masaya pa silang namumuhay. Nangunguha lang sila ng mga halamang gamot at ibinibenta. Pinagsabihan naman siya ng kanyang lolo na huwag niyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao sa mga hindi niya kakilala. Pero parang hindi niya gustong pigilan ang kanyang sarili at nakaramdam siya ng matinding galit. Sa Xiongyan, isang lugar kung saan naman siya ay nahuli ng mga otoridad at ikinulong kasama ang ibang mga kriminal, sila ay ipinarada sa mga tao. Galit na galit ang mga ito sa kanila, lalong-lalo na sa kanya, at tinawag siyang demonyo ng mga tao. Makikita naman ang isang misteryosong tao na tila may hinahanap at nagmamasid-masid sa paligid. Siya ay naghahanap ng isang taong magtatrabaho sa kanya, isang taong walang pakiramdam, handang mamatay at bata pa. Habang umaandar ang kalesa ay binato siya ng mga tao at natamaan ang kanyang ulo na sobrang nagpadugo dito. Nakita naman ang kanyang mukha at nasaksihan nila na sobrang bata pa nito at gwapo ang mukha. At dahil sa mga nagawa niyang pagpatay ay sobra pa din ang pagkamuhi ng mga tao sa paligid. Sa nasaksihan ng misteryosong tao ay nasabi niya na siya na ang kanyang hinahanap. Sa isang palasyo sa Xiongyan, kung saan siya nakakulong ay napag-isip-isip niya kung papaano siya nahuli. Nakasagupan niya ang tinawag niyang halimaw at ito ay gumagamit ng martial arts na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. At mula noon ay napagtanto niya na gusto niyang matuto ng martial arts. Kinagabihan ay may usok na pumasok sa kulungan at nakatulog sila, sumunod ay nilapitan siya ng misteryosong tao, pero di nila alam ay nagpapanggap lamang siya. Inatake niya ito para makatakas at bigla siyang tinamaan ng kung ano, martial arts yan bata. Pumasok din naman ang isa pang kasama nito. Ngayon pa lang ako nakapunta sa isang kulungan, sabi niya. At nagpakilala naman itong pangatlong prinsipe ng Great Moxword Manor. At inalok agad siya na maging peking prinsipe na tatayo para sa kanya, si Mok Gyeongon. Kung gusto niyang tanggapin ang alok ng prinsipe, ay dapat niyang lunukin ang poison, pero dapat ay matapos muna niya ang ipapagawa nila bago ibigay sa kanya ang antidote. Tinanggap naman ito ng bata at agad na nilunok. Habang naglalakad palabas, ay nauna muna si Guard Cam, ang prinsipe at ang bata. Nang akmang aalis na sila ay bigla napatingin sa likod si Guard Cam. Hindi niya lubos akalain ang sumunod na mangyayari. Ito ay dahil sa pinatay ng bata ang prinsipe na si Mok Gyeongon nang walang pag-aalinlangan. Ano ngayon, Guard Cam? Patay na ang peke, sabi ng bata nang may pagbabanta. Gabi, bago magwala ang bata sa bayan, pagkatapos nitong ipaghiganti ang kanyang lolo, siya ay binansagang slaughtering scythe demon. Sinugod niya ang mga tao, pinapagpapatay, at nang matapos na siya ay napagtanto na niya ibang saya ang nararamdaman. Ito ba ang sabi ng lolo ko na tunay kong pagkatao? Slaughtering scythe demon, sigaw ng biktima, habang akma na niya itong papatayin ay bigla siyang sinipa ng isang tao. Buhay ka pa pala. Kahit na hindi ka marunong ng martial arts ay nakaya mo pa kaming sundan. Nagtataka ako kung sino ang sumusunod sa amin, pero isang bata lang pala na hindi marunong ng martial arts. At bigla niya itong sinaksak. Napagtanto naman ng bata na napakalaki ng agwat ng lakas nila, at naisip niya na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Pero nang magkamhalay siya, ay nakulong lang ito. Pero alam niya na papatayin pa din siya sa kabila ng lahat. At biglang napaisip na kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon, ay hinding-hindi niya ito papakawalan. Balik sa kasalukuyan na pinatay na niya ang prinsipe. Ano ngayon, Guard Cam? Patay na ang peking prinsipe. Galit na sinugod ni Guard Cam ang bata at parabang papatayin na niya ito. Habang sinasakal niya ito ay napaisip siya kung bakit ang lakas pa din niya. Sinabi ng bata na tutal magkapareho lang din sila ng mukha ng prinsipe, ay siya na lang ang papalit dito para maging sunod-sunuran sa kanya. Papatayin lang din naman siya, kaya inunahan na niya ang prinsipe. Ngayon wala nang magagawa si Guard Cam kundi tanggapin ang alok ng bata na siya ang tumayo bilang si Mok Gyeongon. Sa Moxword Manor, napagkasunduan ni Guard Cam at ang bata na ang bagong pangalan ay Mok Gyeongon na susunod lang siya sa kanya. Kung hindi siya tutupad ay papatayin agad siya nito. Ibinigay sa kanya ang neutralizer para sa poison dahil sa 24 na oras ay kakalat na ito sa kanyang katawan. Napag-isip-isip din niya na maswerte pa din siya kahit ganun ang nangyari at nagkaroon siya ng bagong buhay.
Pero hindi niya makakalimutan ang taong pumatay sa kanyang lolo na ang akala sa kanya ay patay na dahil nakita na ang bangkay ng prinsipe. Mabubuhay lamang siya bilang si Mok Gyeongwon para matuto ng martial arts, at sa gayon ay maipaghihiganti ito. Papatayin niya mismo ng kapareho ng pagpatay sa kanyang lolo ng walang ahwa at brutal. Kinaumagahan. Hindi mapigilan ni Gyeongwon na mailang sa bagong nagbabantay sa kanya. Ito pala ay alagad ni guard cam, si Go Chan. Ano ba ang espesyal sa batang ito, sabi niya. At biglang nabanggit ni guard cam na ito ang pumatay sa pangatlong prinsipe. Napag-usapan nila na pagtiisan muna nila ito at sa madaling panahon ay itatapon ang bagong Gyeongwon. Sasali na lang sila sa ibang prinsipe na mas malakas dahil sa agawan ng kapangyarihan, kaya dapat sila ay makaangat ng sasalihan. Mag-ingat ka sa taong yan, ika niya. Nasabi ni guard cam na hindi nila kayang maisangkot at napakamapanganib ng taong yan dahil isa siyang preso, ang pumatay sa tunay na Gyeongwon. Hindi din siya ang taong magiging masunurin dahil sa masama nitong ugali. Biglang napaisip at nasasanay na si Gyeongwon sa bago niyang buhay. Sa kaunting araw pa lang ay nakikita na niya na siya ay titiwalagan ng mga guards, kaya ay may bago siyang plano na naiisip. Habang tulog si Go Chan ay biglang lumabas si Gyeongwon, galit naman ito at ayaw siyang bigyan ng pansin, pero siya ay binalibag ni Gyeongwon. Nabigla si Go Chan dahil sa kaunting araw pa lang ay mayroon na itong alam na martial arts. Tama ba ang ginawa ko? Sabi ni Gyeongwon. Napaisip si Go Chan na bakit alam agad nito ang martial arts na nakita niya kay guard cam, at nasabi niya sa sarili na napakadelikado ng taong ito. Sinabi naman ni Go Chan na may poison pa ang kanyang katawan at kailangan niya ng neutralizer, kaya di siya dapat nito bugbugin. Pero buong kumpiyansa namang sinabi ni Gyeongwon na sa tagal niya sa bundok ay alam na niya lahat ng klase ng poison, sa isang tikim pa lang dito at di na siya natatablan nito. Pinainom si Go Chan ng dugo nito, at siya naman ngayon ang may kailangan sa neutralizer. Si Gyeongwon lang ang makakatanggal ng poison sa kanyang dugo kaya dapat siyang sundin nito. Demonyo pala ang taong ito, sabi niya sa kanyang sarili. Sa Mok Sword Manor Main Hall, Master's Room. Makikita ang Manor Master na si Mok Indan na may malubhang sakit. Lubhang nahihirapan ng doktor na matansya ang sakit nito kahit pa matagal na siyang eksperto sa mga herbs. Nasabi din niya na dapat ay nakapili na ang Manor Master ng magiging tagapagmana nito sa apat na mga prinsipe nito bago pa lumala ang pag-aawian ng apat. Bumisita naman ang unang asawa nito na si Lady Sok at nangumusta sa kalagayan. Nagpaliwanag naman ang doktor na di niya kayang pagalingin ang Manor Master. Nadismaya naman sa kanya si Lady Sok, nagpatawag siya ng isang shaman na baka ito ang makapagpagaling sa master. Di naman sumang-ayon ang doktor. Kaya pinalabas na lamang siya ni Lady Sok na medyo nagagalit na. Pinagsabihan din niya na walang makakapasok sa kwarto, habang nasa loob ang shaman na kanyang kinuha para pagalingin ang Manor Master, kahit anong mangyari. Nakwento naman ni Go Chan ang kalagayan ng Manor Master, at ang mga pangyayari sa Mok Sword Manor, kaya medyo naliwanagan si Gyeongwon kung ano ang dapat niyang gawin. Napagdesisyonan niyang isama si Go Chan na medyo nag-aalangan, na puntahan ang Manor Master sa main hall. Ang ibig mong sabihin, ay ang balak ni guard cam kung bakit niya ako kinuhang stand-in para sa tunay na Gyeongwon ay dahil sa papagsagupain kami ng unang prinsipe, at magpatayan ganun ba? Sabi ni Gyeongwon, at ito naman ay agad na sinang-ayunan ni Go Chan. Hindi naman napabilib si Gyeongwon sa plano ni guard cam, sapagkat napakasimple lang nito, ang unang prinsipe ay 20 taong gulang lang, si Mok Yeong-ho, mayroong balat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, mahilig uminom, at mambabae, lagi siyang pumupunta sa taberna araw-araw, siya din ang pinakamahina sa kanilang apat na magkakapatid, sakim at napakalupit. Ang pangalawang prinsipe naman, si Mok Yeonpyong, 18 taong gulang, ay kamukhang-kamukha ng kanyang ina, matahlas ang mata, matalino at may pagkatuso. Tatawagin ang dalawang ito sa isang lugar. Gagalitin si Mok Yeonpyong at papatayin ako bilang stand-in ni Gyeongwon. At pag nanghina na ang pangalawang prinsipe, ay dito naman siya papatayin ng unang prinsipe, sa gayon ay magpapatayan silang dalawa. Sa ganitong paraan, kahit sino pa ang mabuhay ay tatanggalan ng mana dahil nagpatayan sila. At biglang makikita na lalabas ang tunay na Mok Gyeongwon na buhay, at siya ang gagawing tagapagmana, pero ang di nila inaasahan sa kanilang plano ay pinatay ko ang tunay na Gyeongwon. Napagdesisyonan ni Gyeongwon na bisitahin ang Manor Master, pero nag-aalangan si Go Chan, baka makita sila ni guard cam.
Pinagbalaan naman siya ni Gyeongwon na hindi ito malalaman ni guard cam pag di siya nagsumbong. Napamura na lang si Go Chan sa kanyang sarili, at bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon. Sa Manor Hall ay dumating na ang kinuhang shaman si Myoshin. Agad silang nag-usap ni Lady Sok para pagalingin ang kanyang asawa, pero mayroon pa pala itong ibang nais ipagawa sa kanya. At ito ay hanapin ang Manor Master Seal at ang secret manual para ibigay sa kanya. Agad namang pinaalis ni Lady Sok ang mga gwardya at mga alila sa paligid para hindi maistorbo ang shaman sa kanyang mga gagawin. Hindi makapaniwala si Lady Sok kung bakit niya kinuha ang shaman, at hindi siya naniniwala sa shamanismo, pero kahit ano pa yan ay makuha niya lang ang kanyang gusto. Habang palabas na sila ay nakita niya ang pang-apat na prinsipe, si Mok Yuchun. Bigla siyang napuno ng pagkamohi dito, dahil anak lang ito sa labas, at mas hindi niya ito mapapatawad pag siya ay naging tagapagmana, dahil sa ito'y mababang tao lang. Nagkasalisihan lang si Lady Sok at Gyeongwon na makita si Yuchun. Ipinaliwanag naman ni Go Chan na nagtitraining si Yuchun ng martial arts na tinatawag na horse steps para palakasin ang mababang parti ng kanyang katawan dahil ito ang pundasyon ng lahat ng martial arts. Bigla namang natanong ni Gyeongwon kung kaya niyang patayin si guard cam kapag natuto siya ng martial arts. Hindi naman nakapagsalita si Go Chan sa kanyang narinig at naisip niya na baka natunugan sila nito na iiwan siya sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag naman niya na kailangan ng internal training para matuto sa pamamagitan ng tamang paghinga ay makakakuha ng inner ki, at pag nakuha mo ito ay lalo kang lalakas. Subalit hindi ito maaring matutunan ng panandalian, kahit pa matuto siya ay di niya matatalo si guard cam dahil siya ay mayroong 30 taon na nakolektang inner ki at mahusay din ang kanyang mga teknik na ginagamit. Kaya napaisip na lang si Gyeongwon patungkol dito. Nabuhayan ng loob si Go Chan at alam niyang hindi kayang matutunan ang martial arts ng madalian, lalo na kay Gyeongwon. Medyo natatawa siya dito at bigla siyang hinawakan ni Gyeongwon sa kanyang mata na nagpakaba sa kanya, at baka siya ay bugbugin na naman. Inalok siya ng prinsipe na maging tapat sa kanya, at tinanggap naman agad ito ni Go Chan. Napag-usapan din nila na nabugbog din dati ang tunay na Gyeongwon dahil sa panghahamak nito sa ina ni Yuchun na babaeng mababa ang lipad. Kaya napatawa na lang si Gyeongwon dahil mabait pa daw si Yuchun at hindi niya ito binalian ng mga buto. Sa loob ng Manor Hall ay sinimulan na ng shaman na si Myoshin ang panggagamot sa Manor Master. Wala siyang pakialam kung mabuhay man ito o mamatay basta mabayaran lang siya ni Lady Sok. Habang tumatagal ay nakikita niya na mayroong murderous energy na nakapalibot dito kaya't nahihirapan siyang masyado. Napansin niyang may tila pumapasok sa kwarto, pero di niya namalayan na sobrang lakas na ng murderous energy ng Manor Master, kaya siya'y tumilapon palayo. Nang pumasok na si Gyeongwon ay di niya pinansin ang shaman, kahit na ito ay di makapaniwala na nandoon sila. Dumiretso lang siya at binati ang kanyang ama na nakangiti na para bang mayroong ibang balak na gagawin. Biglang nagalit ang shaman sa kanilang dalawa sa pagpasok nila sa kwarto, lalo namang lumala ang kalagayan ng Manor Master dahil sa matinding murderous energy sa kanyang katawan na tila papalit na sa kanyang konsensya. Inutusan na lang silang hawakan ang kamay nito dahil sa hindi na kaya ng shaman ang mga nangyayari. Habang sinasabi nito ang kanyang orasyon, ay lumipat ang murderous energy kay Go Chan dahil sa hinawakan siya nito. Di naman nagalangan si Gyeongwon na putulin ang kamay ng Manor Master. Nabigla ang dalawa sa pagputol nito sa kamay, at di pa siya nakontento, pinutol pa niya ito ng tuluyan hanggang sa may braso. Sobra naman ang pagkatakot ni Go Chan kay Gyeongwon dahil sa sobrang pagkabaling nito. Nang maputol na ang kamay ay nilagyan ito nila ng seal para hindi na kumalat pa ang murderous energy. Naisip naman ng shaman na umalis na lang dahil sa nabigo siyang gamutin ang Manor Master. Pero hindi ito pinalampas ni Gyeongwon. Tinutukan niya ito ng espada sa kanyang lalamunan at tinanong kung sino nga ba ang gustong magpapatay sa Manor Master. Di naman nag-atubiling isuplong ng shaman si Lady Sok dahil ang pinakagusto nito ay ang Manor Master Seal at ang secret manual kahit na mamatay pa ang Manor Master. Di naman makapaniwala si Gyeongwon sa kanyang bagong nalaman. At dahil pumunta sila sa kwarto, ay napigilan nila na maging Manor Master ang unang prinsipe na ikakagalit ni Lady Sok, at pwede silang ipapatay nito. Inutusan naman ni Gyeongwon ang shaman na hanapin ang Master Seal at ang manual. Di naman makapaniwala si Go Chan sa mga plano ni Gyeongwon. Bago umalis ang shaman ay nagiwan ito ng manika para doon kumapit ang murderous energy at hindi na ito lumipat pa sa kanila. Lalong lumalakas ang murderous energy ng Manor Master habang binibigkas nito ang kanyang orasyon.
Kaya nagkaroon siya ng masamang plano, pinalabas niya si Go Chan, at ipinagpatuloy ang pagbigkas nito na magiging dahilan ng pagpapakita ng masamang spiritu sa katawan ng Manor Master. Tinanong nila ito kung nasaan ang kanilang hinahanap, sinabi naman ito na nasa Medicinal Hall underground. Inutusan ng shaman na putulin na ang tali para di na ito lumabas, pero ang di alam ni Gyeongwon ay lilipat sa kanya ang masamang spiritu. Ito ang masamang plano ni Myoshin kay Gyeongwon. Nilagyan ni Myoshin ng seal si Gyeongwon dahil sa lumipat na din sa kanya ang masamang spiritu. Ang plano nito ay ipasa sa kanya ang mga kasalanan niya. Nang mawalan siya ng malay ay sinasakop naman ng masamang spiritu ang kanyang pagkatao. Sobrang nagalit ang spiritu dahil sa pangloloko sa kanya gamit ang manika. Nakita naman nito na napakabata pa ni Gyeongwon at ito na lang ang kanyang sasaniban habang buhay. Inilagay niya ito sa matinding pagkatulog at ikukulong na lang dito. Habang nasa ilog ay napansin ni Gyeongwon na ito palagi ang kanyang ginagawa, ang pag-igib ng tubig sa ilog. Habang naglalakad pa uwi ay parang napansin niya na may mali. Napansin niyang nasusunog ang bahay nila, dali-dali naman niyang pinuntahan ito, pero wala na siyang naabutan, bumungad sa kanya ang bangkay ng kanyang lolo, naputol ang katawan nito at duguan. Napansin niya kung gaano pala kahalaga ng kanyang lolo sa buhay niya. Ginamit naman ito ng spiritu para di na magising si Gyeongwon. Nang makukumpleto na ng spiritu ang pagsapi dito, ay biglang tinawag si Gyeongwon ng kanyang lolo, kaya siya ay nagising. Niyakap naman niya ito ng mahigpit at sinabing hindi na niya ito papakawalan. Habang nagmamasid ang spiritu, ay tinitigan ito ni Gyeongwon na parabang papatayin na niya ito. Nagulat ito nang mapansin siya. Imposibleng makita ang spiritu ng isang tao lamang. Sinunggaban ito ni Gyeongwon at galit pa niyang sinabi na bakit niya ipinakita ang patay na niyang lolo. Hindi naman ito ang pinakanais niyang gawin, kundi ang punitin ang mukha ng pumatay sa kanyang lolo. Ang pinakanais niya ay ang paghihiganti. Naguguluhan ang spirito, bakit taglay ng isang tao ang pure killing intent na mismong mga spiritu ng mga patay ay nilalayuan. Patuloy ang kanyang pagkagulat dahil ang isang nabubuhay ay ganito ang taglay na pagkamuhi at paghihiganti. Hindi naman niya ito nakayanan, at naisip niyang tumakas na lang sa ibang parte ng konsensya ni Gyeongwon. Nang makalayo ay umabot siya sa payapang parte ng konsensya nito, sobrang kalmado ng hangin at kalikasan. Napansin niya ang isang pinto sa gitna, di naman niya ito masyadong pinagsawalang bahala, kaya't binuksan niya kaysa naman maabutan ni Gyeongwon. Ang hindi niya alam ay ito ang pinakamasamang parte ng konsensya niya, at nang binuksan ang pinto ay nilamon siya ng buong buo. At nakuha ni Gyeongwon ang kontrol sa katawan ng spiritu pati na din sa kanyang kamalayan. Dahil dito ay nagising siya na may taglay na murderous energy na sa ngayon ay kaya na niyang kontrolin. Nagulantang si Myoshin nang makitang nagising siya at hindi ito nakagalaw. Tinanggal niya ang seal na nakalagay sa kanyang mukha. Matatalim ang tingin niya sa shaman na isinama niya sa kanyang paghihiganti. Sa wakas ay tinawag niya ang spiritu ng murderous energy na pinangalanan niyang demonic monk. Si Jang Myung-in, ang pinuno ng mga gwardya, na isang nasa tamang gulang na lalaki na may peklat sa ilalim ng kaliwang mata. Siya ang namamahala sa seguridad ng pangunahing gusali at responsable para sa pangkalahatang seguridad ng Yeonmok Gyeomjang. Bigla niyang naisip ang kalagayan ng Manor Master dahil sa sinabi sa kanya ni Lady Sok patungkol kay Mok Gyeongwon. Kahit na nag-aalangan siya, ay pinuntahan pa rin niya ito. Sa kasalukuyan, pinalabas na ni Gyeongwon ang spiritu na kanyang nakontrol, gulat na gulat naman ang shaman sa mga nakikita niya. Inutusan niya itong patayin ang shaman ng walang pag-aalinlangan. Nang pumasok na si Go Chan sa loob ay nagulat siya dahil nakahilata na ang shaman at wala ng buhay. Ginawa nila ng paraan ang mga nangyari para hindi sila masisi. Naisip ni Gyeongwon na ang shaman ay magwawala kaya pinatay nila ito. At para maging mas kapani-panilwala ay tinusok niya ang kanyang paa gamit ang espada. Di makapaniwala si Go Chan kay Gyeongwon, habang pinapatunayan niya na mas magiging makatotohanan ang kanilang gustong ipalabas na nangyari, kaya wala siyang nagawa at gamutin na lang ang sugat. Bigla naman silang naabutan ni Jang Myung-in. Sobrang galit niya nang makitang patay na ang shaman, at bigla nitong pinagalitan si Go Chan. Nagpanggap naman si Gyeongwon na nahimatay, at ipinaubaya kay Go Chan ang mga susunod na plano niya. Kinakabahan naman siyang magsabi ng katotohanan, dahil kay Gyeongwon na nakikita niyang nakangiti, habang nakahilata.
Sa Medicine Hall, habang nagpapahinga si Jongwon ay dumating naman si Go Chan na dala ang mga libro ng shaman na gustong ipasunog ni Lady Sok sa kanyang mga alipin. Natanong ni Jongwon kung may nakikita siyang nakatayo sa labas, pero wala naman. May gusto lang ikumpirma si Jongwon kung nakikita din ba ng ibang tao ang kanyang nakontrol na spiritu na pinangalanan niyang demonic monk. Nang di kalaunan, ay may nakita silang anino sa pinto, at ito ay si Lady Sok. Naiinis ito ng sobra at may gusto pag-usapan sila ni Jongwon. Tila naghihinala siya sa pagkakakilanlan ni Mok Jongwon at idiniin ang nasugatan nitong sugat sa hita, na naging dahilan upang mapaungol siya sa sakit. Sinubukan ni Go Chan na makialam ngunit pinigilan siya ni Hoang, na bumunot ng kanyang espada. Nagiging tense ang sitwasyon habang patuloy na tinatanong ni Lady Sok si Mok Jongwon tungkol sa kanyang nakaraan, pagkakasangkot niya sa pangkukulam. Sinubukan ni Mok Jongwon na maging cool at panatilihin ang kanyang pagkukunwari, ngunit malinaw na hindi kumbinsido si Lady Sok. Habang nasa sahig ay biglang napatawa si Jongwon ng malakas kahit na siya ay sinaktan ni Lady Sok. Gayunpaman, si Mok Jongwon ay nakakagulat na nagpakita ng kahanga-hangang lakas, na tumatanging umiwas kahit na si Lady Sok ay naglapat ng malakas na puwersa, at ibinunyag ni Mok Jongwon na mayroon siyang panlinlang upang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat makipagtawaran sa kanya. Biglang nawalan ng malay ang katulong na lumulutang sa himpapawid, dahilan para lalong maghinala si Lady Sok sa kapangyarihan ni Mok Jongwon. Hinihiling niya na itigil niya ang anumang kulam na ginagamit niya, at ipinaliwanag na hindi ito isang normal na kakayahan. Mahinahong tumugon si Mok Jongwon, na sinusubukan lang niyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat na makipag-usap ng masinsinan sa kanya. Pahabol din niyang sinabi na dahil sa unang prinsipe, nakaanib si Lady Sok, ay ibibigay na lang ni Jongwon ang secret manual sa pang-apat na prinsipe, para ito ang maging bagong Manor Master. Ikinagalit pa masyado ng loob ni Lady Sok ang mga nangyayari, pinaalis naman ito ni Jongwon na may ngiti sa kanyang mga labi na tila may mga plano pa siyang mas malaki kaysa sa kanya. Nang si Lady Sok ay bumalik sa kanyang tirahan, ay di mapaglagyan ang kanyang galit at hinagis ang isang upuan. Siya ay bigo kay Mok Jongwon, ang kanyang ikatlong anak na lalaki, na naging tuso at manipulative. Naniniwala siya na itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao, at nagtataka kung nagpanggap siya na mahina upang makakuha ng kalamangan. Kaya napagdesisyonan ni Lady Sok na ipagbigay alam sa mga kasamahan ni Myoshin ang napatay na shaman, at sila'y pupunta sa Phoenix Pavilion para lang sa kadahilanang ito, at tila ba ay may masama itong balak. Samantala, si Mok Jongwon ay nagbabasa ng libro tungkol sa yin yang magic, at natututo tungkol sa iba't ibang uri ng mapaghiganti na espiritu. Natuklasan niya na ang isang demonyong Mong-e ay maaaring isang uri ng multo o mapaghiganti na espiritu na maaaring makaimpluwensya sa mga nabubuhay. Nalaman din niya na ang kapangyarihan ng isang demonyong Mong-e ay maaaring maging epektibo laban sa mga ordinaryong tao at second-rate na klase ng mandirigma, ngunit maaaring hindi epektibo laban sa mga first-rate na eksperto. Natuklasan din niya na may iba't ibang klase ng espiritu. Ang una ay red spirit, pangalawa ang orange spirit at pangatlo ay yellow spirit na kinabibilangan ng kanyang nakontrol na demonyong Mong-e. At mayroon pang green spirit na pinakamalakas sa kanilang lahat. Lalong nasiyahan si Jongwon dito at gusto niyang makatagpo ng green spirit sa mga susunod, pero unahin muna niya ang paghahanap ng secret manual na mas lalong ikalalakas niya. Si Mok Jongwon na nagsisikap na tuklasin ang mga lihim ng Yeonmok Swordsman, ay nakahanap ng nakatagong pasukan sa Medicine Hall, at pumasok sa isang lihim na sistema ng kuweba. Sa loob, natuklasan niya ang isang serye ng mga traps at puzzle na dapat niyang malutas, upang maabot ang panloob na silid. Sa panloob na silid, ay nakahanap ng isang koleksyon ng mga martial arts manual, kabilang ang Yeonmokseong Gyumyeol, at Soft Tree Transformation Method, na naglalaman ng mga pamamaraan para sa pagtitipon at pagmamanipula ng panloob na enerhiya. Habang naghahanap pa, ay may nakita siyang baul na tila ba may mga bakas ng paghila, kaya ito ay kanyang tinignan, at baka mayroong importanteng tinatago pa dito. At tama nga siya, mayroong nakasil sa sahig, kaya ito'y binuksan niya ng maigi. May nakita siyang mas maliit na baul na kahoy na naglalaman ng libro na ang balat nito ay galing sa balat ng tao. Nakakapangilabot habang hinahawakan niya ito, kaya't sobrang saya niya nang ito'y matuklasan. Habang nagkakasiyahan naman ang mga tao, at ang pangalawang prinsipe na si Mok Yeonpyong, ay bigla nitong naisip na mas malapit na siyang maging bagong tagapagmana, sapagkat lumipat na nang susundin si Guard Cam, imbis na kay Jongwon.
Habang nagiging balimbing si Guardcam ay hindi pa rin niya sinabi sa pangalawang prinsipe na patay na ang tunay na Jongwon, kaya't sinabi na lang niya na hindi na ito marunong ng martial arts. Tawang-tawa naman siya at mababawasan na ang kanyang kaagaw sa trono ng pagiging Manor Master. Bigla naman nitong natanong kay Guardcam kung bakit hindi na ito marunong ng martial arts, ngunit napagdesisyonan niya na hindi ito sabihin. Nabanggit din niya na mayroong isang batang lalaki na pumatay ng maraming tao kaya't kinabahan siya, dahil nalaman ito ng prinsipe. Habang papaalis na si Guardcam ay hindi pa rin makuhang makumbinsi ng pangalawang prinsipe, kaya't inutusan niya ang kanyang sariling guard para imbestigahan ito. Natanong naman ng guard kung mamanmanan lang niya ito o kung sino pa ang malapit dito, pero sabi ni Yeonpyong ay magiging boring lang ito, kaya't kahit nasaktan niya ay okay lang. Balik naman sa ating bida, habang hinahawakan niya ang libro, ay nararamdaman niya sa kanyang mga daliri na tila ba mayroong malapit na mamatay dito. Kaya't siya'y nagtataka kung bakit mayroong isang nakakakilabot na libro na nakatago sa ganitong lugar. Excited na masyado si Jongwon na buksan ito, ngunit biglang nagpakita ang kanyang demonyong monghe na tila ba nangangatog sa takot dahil sa libro. Kaya't lalo pa siyang nasiyahan, at napaisip na mayroong napakalakas na kapangyarihan na taglay ang libro. Pero naisip niyang huwag na lang muna, dahil sa biglang pagbalik ng kanyang espiritu na inutusan niyang magbantay sa kanya. Ibig sabihin, ay mayroong di kilalang tao na nakapasok. Kaya't dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto, habang nasa labas si Go Chan, na nagmamasid naman. Maingat itong nag-iispiya sa kwarto ng pangatlong prinsipe, na akala niya'y natutulog lang kaya't pinasok niya pa ito. Sa mesa naman ay nakita niya ang isang manual, at laking gulat niya na ito ang kanilang hinahanap din na secret manual, at dahil dito, ay mapapadali ang kanilang pagkapanalo kung makuha niya ito, at maibigay sa pangalawang prinsipe. Ngunit di niya namalayan na nasa likod niya lang pala si Jongwon. Hinawakan nito ang likod ng kanyang ulo, at inihampa sa mesa ng napakalakas. At bakit ka nandito, di ka ba makatulog, sabi ni Jongwon na may kasamang pagbabanta. Kung ganyan ang kalagayan mo ay kaya naman kitang patulugin, sabi ni Jongwon. Napagtanto naman niya na baliw pala ang napili niya. Nang mawalan ito ng malay ay itinali siya ni Jongwon ng patiwari. Hanggang sa paggising nito ay nakita niya si Jongwon sa harapan na may hawak na kutsilyo at handa na itong itorture siya. Hindi makapaniwala si Go Chan na nilapag ni Jongwon ang sugatang katawan ni Jo Il-sang. Nakilala naman niya agad ito, siya ang isa sa mga guard ng pangalawang prinsipe. Kaya't natanong ni Jongwon kung bakit siya nasa kanila at nakamask pa. Napagdesisyonan nila na papaaminin na lang ito kahit nalabag sa kalooban ni Go Chan at nangangamba para sa kaligtasan ng isang guard. Nanginginig ang boses ni Jo Il-sang nang itanong niya, ano bang ginawa mo sa katawan ko? Ngumiti si Mok Gyeong-un nang nakakatakot, ang kanyang mga matay walang buhay. Ano nga bang ginawa nila? Naramdaman ni Jo Il-sang ang bagong uri ng takot, na pagtanto niyang maaaring hindi ito ang Mok Gyeong-un na kilala niya. Totoo bang siya ang pinakamasama sa mga kapatid ng pamilyang Mok? Iba ang pakiramdam ng paligid ni Mok, para bang nakatayo siya sa harap ng isang hindi karaniwang tao. Lumapit si Jongwon at nagsalita ng kaswal, mukhang kinakabahan ka. Ginamit namin ang Mokwisan sayo. Ang paghahalo ng mga halamang gamot ay maaaring magparalisa sa lahat maliban sa iyong ulo, paliwanag ni Jongwon. Napalunok si Jo Il-sang ng may kaba. Sino ba itong tao na ito? Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong kaalaman tungkol sa mga halamang gamot? Yumuko si Jongwon, nagkatinginan sila. Ang mahalaga ay bakit ka pinadala ni Mok Yeonpyong. Nanatiling tahimik si Jo, tumatangging magbigay ng impormasyon. Bumuntong hininga si Jongwon at tumawa, halatang natutuwa sa sitwasyon. Naging mabigat ang bibig ko. Ano ang gagawin ko? Kinuha ni Jongwon ang isang kakaibang patalim. Ito ang hasak, ginagamit sa pagputol ng mga halamang gamot. Madali nitong mapuputol ang mga daliri at paa. Huwag, baliw ka, pakiusap ni Jo Il-sang, ngunit walang takot na pinutol ni Jongwon ang dalawa niyang daliri. Sabi mo kaya mong isakripisyo ang buhay mo. Patunayan mo, utos ni Jongwon. Hindi makapagsalita si Jo Il-sang, gulong-gulo ang isip sa pagkabigla. Kinuha ni Jongwon ang isang kahon na may lumang libro na nakatali sa rosaryo. Ang librong ito ay tinatakan, sabi ni Jongwon. Ang tatak ay humihina kapag ito ay pinatakan ng dugo ng masamang tao. Biglang sinugatan ni Jongwon ang liig ni Jo. Bumulwak ang dugo sa libro, binasa ang mga rosaryo. Nag-crack ang mga ito at nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa mga dingding ng kuweba, lumikha ng isang nakakakilabot na tanhawin.
Natulala si Jongwon sa mga nagyayari sa paligid ng ang dugo ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Bigla itong lumiwanag at nakitang isa itong babaeng espiritu na nakulong sa librong ginamit niya. Labis pa rin ang kanyang pagkatulala habang siya ay nilalapitan nito, nasaksihan niyang ito ay napakagandang babae. Nang makalabas na ang espiritu ay agad nitong pinadapa si Jongwon sa ubod lakas nitong kapangyarihan, walang kalaban-laban si Jongwon at siya ay nabigla na lang. Punghang na tao, ialay mo ang kaluluwa mo sa akin, sabi ng Azure Ghost. Ang ikalimang antas ng mga spirito, ang Azure Ghost ay isang napakadelikadong nilalang na nangangailangan ng hindi bababa sa 10 tao upang makontrol. Ito ay isang mapaghiganting espiritu na umiiral ng mahigit 100 taon, na kayang magdulot ng mga makabuluhang epekto sa loob ng isang nakatakdang kapaligiran, kabilang ang mga halusinasyon at mga sakit. Hinarap ng nilalang si Mo Kyung-on, na sa pilitang hinila sa harap nito ng isang malakas na puwersa. Sinubukan ng nilalang si Mo Kyung-on, na sa kabila ng napakabigat na sitwasyon, ay nananatiling matapang. Ang espiritu, na nagsasalita ng malinaw, ay nag-aalok ng isang kasunduan. Kung iaalay niya ang kanyang kaluluwa, tutuparin ng espiritu ang kanyang hiling at aalisin ang kanyang mga kaaway. Sa kabila ng napakalakas na kapangyarihan ng espiritu, na ipinakita sa pamamagitan ng pagmamanipula ng dugo upang pigilan at saktan siya, itinanggi ni Jongwon ang nararamdamang realidad at tumakas mula sa ilusyon at ikinagulat ito ng espiritu. Patuloy pa rin ang pag-atake ng Azure Ghost kay Jongwon kahit na nakatakas na ito. Sa kanilang pagkakaharap, napagtanto ni Mo Kyung-on na ang kapangyarihan ng espiritu ay konektado sa isang aklat na gawa sa balat ng tao. Sa isang desperado at hindi pangkaraniwang hakbang, pinunit at ninuya niya ang balat ng aklat. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa espiritu, na nagbunyag ng kahinaan nito at nakagulo sa kapangyarihan nito. Nagagalaiti ang Azure Ghost kay Jongwon sa kanyang ginawa, kaya't sinugod siya nito. Pilit na pinapaluwa ang kinain niyang balat ng libro, ngunit napagalaman na ni Jongwon na hindi mahahawakan ng Azure Ghost ang libro. Sa labis na pag-atake nito ay unti-unti namang naiintindihan ni Jongwon ang matinding nararamdaman nito na paghihiganti, kung kaya't nagkaroon siya ng simpatya dito sapagkat pareho lang ang kanilang nararamdaman, at ang gustong gawin. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa isipan ni Mo Kyung-on. Ang buong lugar ay nabahira ng dugo, at maraming tao ang mabrutal na pinatay. Sa gitna ng lahat ng ito, isang espiritu na basa sa dugo ang humihinga ng malalim, may espada na nakatusok sa lupa. Nililingon ng espiritu ang trono kung saan may isang nakaupong mayabang na tao. Puno ng galit ang espiritu habang sumisigaw, ngunit walang tinig ang narinig. Kumuha ito ng espada at sinubukang atakihin, ngunit inipit ng tao sa trono ang kamay sa dibdib ng espiritu, at kinuha ang puso nito. Sumigaw sa sakit ang espiritu, at natapos ang pangitain. Nakita ni Mo Kyung-on ang espiritu, ngayon ay nakahandusay sa gitna matapos itong patayin, at ikinulong dito mismo sa libro. Biglang nagising si Jongwon sa kanyang mga nakita. At sa kasalukuyan naman ay makikita ang Azure Ghost na nainis, at nalulungkot dahil sa mayroong red string na nakatali sa kanya patungo kay Jongwon, at isa lang ang ibig sabihin nito. Siya ay naging alipin, kaya't labis ang pagkadismaya nito. Sobrang tuwa naman ni Jongwon at nadagdagan na naman ang kanyang kapangyarihan. Biglang nagalit ang Azure Ghost kay Jongwon dahil sa ito ay naitali sa kanya, sinakal siya nito ngunit dinamalayan ng Azure Ghost na mapupunta din sa kanya ang sakit na natamo ni Jongwon, kaya tumigil na lang ito. Samantala sa labas naman ay ang demonyong monghe na parabang nagsiselos sa bagong spirito ni Jongwon. Total konektado na silang dalawa. Ang unang ginawa ni Jongwon ay alamin ang pangalan nito, subalit napakakulit ng Azure Ghost, kaya tinukso ito ni Jongwon at tinawag na pulang sa lagubang, kaya't inis na inis ang spirito ng sobra. Hirap pa ring pakiusapan ni Jongwon ang spirito, at ayaw talaga nitong sabihin ang pangalan niya, kaya't napaisip na lang siya na ang itawag dito ay Blue Spirit. Kahit na sobrang taas ng ego ng Blue Spirit ay napaisip si Jongwon na mapaamon niya ito para sa ikabubuti din nilang dalawa. Pilit na iniintindi ni Jongwon ang aklat, kaya't napatanong siya sa Blue Spirit, ngunit ayaw siya nitong tulungan, at para bang nanunukso ito. Di napigilan ni Jongwon na basahin na lang ito, at biglang may bumalot sa kanyang kakaibang klase ng energy, at napapatulala naman ang Blue Spirit sa nagagawa ni Jongwon. "Paano mo nagawa yan?" sabi ng Blue Spirit.
Di naman maipaliwanag ni Jongwon ang mga nangyayari. Dumikit sa kanyang mga kamay ang aklat, at pumasok sa katawan niya ang dark energy nang bigla siyang nakaramdam ng sakit, na ipapasa naman ito sa Blue Spirit. Kaya't inutusan niya itong tigilan ang paghinga niya. Umayos naman si Jongwon at pinigilan ang kanyang paghinga, at dapat na walang anumang iniisip. Agad niyang kinalma ang sarili, habang nakadikit ang aklat ay patuloy na kakalat ang dark energy. Biglang nahulog ito dahil sa pambihirang kontrol ni Jongwon. Napapatulala na lang ang Blue Spirit sa mga kakayanan ni Jongwon at sa bilis nitong maka-adapt sa nangyayari. Hindi pa din makapaniwala ang Blue Spirit na nagawa niyang paganahin ang Ritual of Attachment at pahintuin agad ito. Ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay nang dahil kay Jongwon. Bigla naman itong nasabi na mali ang paghinga niya, kaya't nagkaganon. Napatawa naman si Jongwon at pinapansin na siya ng Blue Spirit at nagpapaliwanag pa kung ano ang dapat gawin. Bigla naman itong nainis sa pagmumukha ni Jongwon, at nasabing, ginawa lang niya ito para hindi mapunta sa kanya ang dark energy. Naipaliwanag niyang ang Ritual of Attachment ay paghugot ng energy sa paligid, kaya't nahihirapan si Jongwon dahil sa wala siyang hinuhugotan ng ki o energy. Kaya't nagkagulo ang ki niya sa katawan. Para mas lalong maintindihan, ay inutusan niyang kunin ang bangkay, at dito isagawa ang Ritual of Attachment, dahil sa patay na ito ang ki niya ay nagkakalat na, kaya't dapat nahugutin ito ni Jongwon. Sinimulan niya ulit na bigkasin ang ritual. Naramdaman niya ito sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa kanyang energy core. Nasabi ng Blue Spirit, na sa ngayon ay alam na niya ang Ritual of Attachment. Naalala naman niya ang sinabi ni Go Chan, na kailangan niya ng maraming taon para makapag-ipon ng inner energy sa katawan. Ngunit sa kanyang ginagawa ngayon ay makakakuha siya nito gamit ang ritual, at mapapabilis ang kanyang paglakas, dahil sa mga nahigop niyang inner energy. Bigla naman naglaho ang mga nakuha niyang ki, nasabi naman ng Blue Spirit na syempre naman mawawala ito, sapagkat hindi naman sapat ang Ritual of Attachment. Para makaipon ng inner energy, kailangan pa din niya ng pundasyon sa kanyang katawan. Ang espesyal na pamamaraan na ito ay hindi hahalo sa energy ng ibang tao, at dapat ay sa sarili niya lang. Buong akala ni Jongwon ay nakita na niya ang paraan kung papaano siya lalakas kaagad, pero ay wala pa rin palang kwenta. Hindi naman ganun lang kadali maging eksperto sa martial arts, sabi ng Blue Spirit, pero kahit na ganun ay mayroon pa rin itong silbi. Inutusan niyang iponin uli ang ki sa kanyang kamay at subukang ilabas kaagad ito sa pamamagitan ng suntok. Pero ang nasa isip ng Blue Spirit ay hindi ito magagawa ni Jongwon sapagkat isa lang itong beginner, at kahit na anong gawin nito ay wala siyang maipapakita. Doon lang siya nagkamali, nagsimulang subukan ni Jongwon ang pag-ipon ng energy sa kamay, pinakiramdaman ito, at isinama sa kanyang palad, sa pamamagitan ng suntok, nasira nito ang malaking kahoy at nasama pa ang dingding. Gulong-gulo naman ang Blue Spirit at bakit niya kayang gawin ang lahat ng ito. Kaya pala hinahype masyado ang martial arts ng mga tao, dahil sa lakas nito, sabi ni Jongwon. Mas madali nang pumatay ng tao gamit nito. Bigla namang sumang-ayon ang Blue Spirit sa kanyang isip. Nakita ni Jongwon ang tunay na halaga ng martial arts, at hindi ang paghasa ng kaluluwa, o isipan, kundi sa epektibong pagpatay ng tao. Napaka-bullshit nun. Habang nagpapaturo pa si Jongwon ay natanong niya ang pangalawang paggamit nito. Sasabihin na sana ng Blue Spirit ngunit, naalala niya na ayaw pala niyang turuan si Jongwon. Napasobra ang kanyang pagdadaldal. Kaya tumalikod na lang siya, at naisipang wag pansinin siya. Nadismaya naman si Jongwon at yun lang ang natutunan niya, nais pa sana niyang itanong, na kung magkakalat ang ki sa kamay niya pagkatapos niyang sumuntok, ba't mayroon pa siyang nararamdamang malamig na energy dito. Kahit natanungin niya pa ito ay di naman din siya sasagutin, kaya't inaya na lang niya itong lumabas sa napakalaking kuweba na iyon. Si Hoang, ang escort warrior ni Lady Sok, ay napagutusan na pumunta sa Phoenix Pavilion kung saan kinabibilangan ng namatay na si Myoshin. Habang siya ay papasok pa lamang, napansin nito na puro statwang kahoy ang mga nakatayo, at nakakakilabot sa loob. Pumunta siya dito para ipagbigay alam ang sinapit ni Myoshin, na ito ay pinatay ng pangatlong prinsipe na si Mok Jongwon. Nagbigay din siya ng 300 silver, para sa abuloy nito sa kanya, at magbibigay din daw si Lady Sok ng karagdagang 400 silver kung mapapatay nila ang pangatlong prinsipe. At namatay na nga ang sinindihan niyang kandila, na nangangahulugang tinanggap na ng mga shaman ang kanyang ibinigay na misyon para sa kanila.
Nangingilabot pa din siya sa lugar na ito, na kahit na walang tao ay parang maraming mata ang nakatingin sa kanya, at kung di dahil sa kanyang misyon, ay di siya pupunta dito. Bigla namang lumitaw ang bangkay ni Myoshin sa altar, at may isang shaman na nakatakip ang mukha, na nagsasalita, "Sigurado ako. Ito ay isang murder." Sabi pa niya. Sumang-ayon naman ang ibang mga kasamahan nito, na bigla ding lumitaw sa lugar. Mayroon din silang hinala na naposes daw ang prinsipe. Dahil sa nakitang nakalutang ang isang maid ni Lady Sok, posible bang mapaamo ang isang espiritu? Sabi ng isa, imposible. Hindi kayang maging alipin ng isang tao lamang ang isang mapaghiganting espiritu, at wala silang kamalay-malay na dalawa na nga ang nabingwit ni Jongwon. Kaya't ayon na nga, kahit na mapanganib ay napagkaisahan nila, na isa sa kanila ang papatay kay Jongwon. Kinaumagahan, sa Moksword Manor, nagising si Gochan, na mayroon agad siyang tinatrabaho, at ito ay utos ni Jongwon, na kumuha siya ng apoy at lalagyan nito. Medyo naiinis naman siya dahil dito. Pero laking gulat niya nang makita ang secret manual na nakay Jongwon, at plano niya iton sunugin. Pinunit niyang bigla, at sinimulang sunugin isa-isa. Gulong-gulo si Gochan sa ginawa ni Jongwon, kaya't pinagalitan siya nito. Kaya niya sinunog ang secret manual para siya lang ang nakakaalam nito, dahil nakabisado niya lahat ang napapaloob dito. Nagulat at namangha naman si Gochan. Sa kabilang dako naman, makikita si Guardcam na naghahanda para sa kanyang magiging bagong estado ng buhay, dahil kapag si Mokyunpyong ang maging Manor Master, ay gagawin siya nitong isang elder, at hindi na magiging assassin na lang. Kasunod naman nito ay ipinatawag siya. Sa pagdating niya doon ay nasaktan lamang siya sapagkat nawawala si Jo Il-sang, ang tinorture ni Jongwon sa kuweba. Nagdududa sa kanya ang pangalawang prinsipe, baka siya din ang pumatay dito. Pero handa namang patunayan ni Guardcam na may mali sa mga nangyari, handa niyang ipaputol ang kanyang kamay para dito. Binigyan naman siya ng 5 oras para maresolba ang lahat. Napaisip siya na simula nang mapunta ang Peking Jongwon ay nagkalitsi-litsi na ang buhay niya, kaya't panahon na para puntahan niya itong muli. Habang naglalakad si Gochan, ay nakita niya si Guardcam. Bigla siya nitong sinunggaban at sinakal. Bakit niya pinapabayaan si Jongwon, at baka hindi niya ito binabantayan ng maigi? Nakapa naman ito ang isa sa mga secret manual sa damit ni Gochan, kaya't lalo itong nagalit sa kanya. At tinanong muli siya kung ano bang pinaggagawa niya kay Jongwon. Ginulpi naman siya ni Guardcam, at hinila papuntang kwarto ni Jongwon, na naghihintay lang sa kanya. Agad naman itong hinarap ni Jongwon na may ngiti sa kanyang mga labi. Wala nang paligoy-ligoy pa si Guardcam, at tinanong niya ito kung siya ba ang pumatay kay Jo Il-sang, ngunit tinatanggi naman ito ni Jongwon, papaano mapapatay ng pangatlong prinsipe na di marunong ng martial arts ang isang martial arts expert, sabi ni Jongwon. Nagdadalawang isip naman si Guardcam, pero mayroon siyang kutob na si Jongwon ang may gawa nito, kaya't di niya napigilan ang sarili. Sinugatan niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Naalala naman niya ang lahat ng mga sakripisyo niya sa loob ng ilang taon para lang makapunta kung saan siya ngayon, ngunit sinira lang niya ito, ngayong patay na si Jo Il-sang. Pero mayroon pang isang solusyon, dahil sa nakita niyang secret manual, nais niyang kunin ang isa pa, para maibigay sa pangalawang prinsipe, at maayos na ito. Kayang-kaya niyang patayin si Jongwon dahil siya ang mas malakas sa kanilang dalawa, kaya't nagpa siya si Jongwon na ibigay ito sa kanya. Nang akmang kukunin na ni Guardcam ang secret manual, ay hinawakan din ni Jongwon ang kanyang kamay. "Pinagluluko mo ba ako?" sabi ni Guardcam. Ngunit sabi ni Jongwon ay na-memorize niya na lahat ng nasa manual, kaya't siya na ang may alam dito. Habang magkahawak silang dalawa, ay sinimulan ni Jongwon ang kanyang bagong teknik, at hinigup nito ang inner energy niya. Natuwa naman si Jongwon, dahil di niya alam kung saan niya ito gagamitin at nag-volunteer naman si Guardcam. Nagpupumiglas naman ito at gustong pakawalan siya, pinagsasaksak niya ito at sinipa, hanggang sa makawala siya kay Jongwon. Hindi na niya maramdaman ang inner energy sa kanyang kamay, napahanga naman si Jongwon at hindi pa sapat ang ginawa niya, dahil sa ito'y first-rate martial artist, kung kaya't sa ibang paraan na lang niya ito papatayin. Nagalit naman si Guardcam, at nagbantang hindi niya ito kayang patayin, kaya't sinugod siya nito. Tinawag naman niya ang demonyong monghe para mahawakan ang kamay ni Guardcam. Di naman ito makapaniwala kung papaano niya nasangga ang kanyang kutsilyo. Ngayon gaganti naman si Jongwon at ibabalik ang kanyang inner energy, pati na rin ang kutsilyo. Sa kanya naman talaga yon, sabi ni Jongwon. Nasaksak si Guardcam sa delikadong parte ng kanyang katawan,
kaya't di niya ito mabunot. Nagsisisi naman siya, at si Jongwon ang kanyang napili. Di naman siya makapaniwala dito na kinuha ang kanyang inner energy at gumamit pa ng kakaibang kapangyarihan. Nagsuggest siya ng isang negosasyon, dahil naisip niyang may poison pa si Jongwon, at ibibigay niya ang gamot pangontra sa poison, kung gusto niyang makalabas ng nabubuhay pa. Pero habang tumatagal, lumalala ang kanyang kalagayan. Kahit pa pinapacirculate niya ang kanyang inner energy ay ganun pa din, at sumuka na nga siya ng dugo. Di pa rin masyadong nasaktan ang katawan ni Jongwon, kahit na siya ay nasaksak. Habang binubuksan niya ang bintana, ay nasabi niya ang iba't ibang klase ng mga poisonous na mga halaman, at nakain na niya ito lahat, kung kaya ay naging poisonous na din ang kanyang dugo. Nung sinaksak siya nito ay may kaunting dugo na dumampi sa kanya, kaya siya na ngayon ang napoison, at kailanman si Jongwon ay hindi na nangangailangan ng mga gamot dito. O giniginaw ka ba? Dahil sa pagbukas ko ng bintana? O dahil mamamatay ka na? Nagmakaawa naman si guardcam na buhayin pa din siya nito. Gagawin niya lahat, kahit pa maging sunod-sunurang aso ito kay Jongwon. Pero buo na ang kanyang pasya, mas mabuting mamatay na lang si guardcam, at habang buhay na manahimik na lang. Matapos ang laban, ay umunat muna siya, para tignan ang kanyang sugat, at bigla siyang napatingin kay Go Chan, kung papatayin niya rin ba ito, dahil siya din ay nakakaalam ng totoong pagkatao niya. Pwede ka nang tumayo, kanina ka pa usog ng usog habang naglalaban kami, sabi ni Jongwon na nakahalatang may mahalay na si Go Chan. At dahil sa marunong itong magtago ng sekreto ay di na niya papatayin, inutusan na lang niya si Go Chan na paalisin ang mga tao sa paligid. At ngayon, susubukan naman niya ang matagal na niyang gustong gawin, ang higupin ang isang klase ng energy na kanyang nararamdaman pagkatapos niyang pumatay ng tao, ang Death Key. Naisip niyang posible bang makarami siya nito kung papatay pa siya ng maraming tao. Napag-usapan naman si Jongwon ng dalawa niyang familiar spirit, kaya pala nagpakontrol ka sa kanya, dahil isa siyang halimaw, sabi ng Blue Spirit, at makikita namang punong-puno ng Death Key si Jongwon na nakuha niya sa patay na katawan ni guardcam. Sa mansyon naman ng pangalawang prinsipe, makikitang nag-uusap sila ng kanyang guard, patungkol ito kay guardcam, at kung totoo na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi sa kanila, bigla namang pumasok ang isa pang guard, na naganunsyo sa kanila, na si guardcam ay nagtangkang patayin si Jongwon at sa kwarto nito mismo, nagulat naman si Mokyunpyong, at hindi ito ang inaasahan niyang gagawin nito, pero may pahabol pa ang mensahe. Ang nagtangkang magpapatay daw sa kanya ang pasimuno ay ang pangalawang prinsipe. Sobrang galit naman ni Yunpyong dahil alam niya na ang nagpakalat nito ay si Mok Jongwon, ang pangatlong prinsipe. Sa sobrang galit ni Yunpyong kay Gyeongwon, ay akma na niya itong susugurin, pero pinigilan siya ng kanyang mga gwardya, dahil mapapatunayan lang niya na siya talaga ang pasimuno sa pagpapatay kay Gyeongwon. Naisip ng isang guard niya, na total isang assassin si guardcam, kapag hindi nito natapos ang kanyang misyon ay kahihiyan ito sa kanyang organisasyon, kaya't pupuntahan niya ang Flying Assassin Sect, para ipaalam ang lahat. Natuwa naman si Yunpyong at maayos din ang gusot na ito. Dito naman sa ating bida, habang siya ay nasa kanyang kwarto ay binabantayan siya ni Go Chan, hindi matukoy ni Gyeongwon kung saan siya nagkamali sa pag-circulate ng energy niya, dahil hindi pa rin siya makabuo ng energy core sa kanyang katawan, nahihirapan siyang pagsamahin ito at ng kanyang death energy. Tinawag naman ito si Go Chan, para tanungin patungkol dito. Di naman makapaniwala si Go Chan, dahil sa isang gabi lang ay alam na agad ni Gyeongwon ang magpa-circulate ng energy sa kanyang katawan, kaya't napamura na lang siya sa kanyang isipan, dahil siguradong gulpi ang aabutin niya pag tinutuo ito. Kaya't naisip niyang lagyan niya si Gyeongwon ng kaunting energy niya, para makita ang dahilan kung bakit nagkakalat ito, kaya pinaupo niya muna ito at nagsimula sa kanyang gagawin. Habang nililipat na niya ang kanyang energy, ay napansin niyang buo na ang energy core nito, at walang mga harang sa mga dadaanan nito sa kanyang katawan. Napaisip siyang isang genius si Gyeongwon. Di kalaunan may naramdaman siyang kakaiba, isang energy na nakaka-depress, biglang tumalsik ang kanyang kamay dahil dito, di pa rin siya mapakali, at bakit mayroon siya nito, dahil din dito ay mahihirapang mabuo ng husto ang energy core ni Gyeongwon. Naisip ni Go Chan na baka hindi ito humahalo sa energy core niya, dahil pabaliktad ang direksyon ng circulation nito. Napaisip si Gyeongwon na baka ito nga ang dahilan, kaya't dali-dali niya itong sinubukan. Nag-aalala naman si Go Chan, dahil pag nagkamali siya ay magkakaroon ng mga harang ang kanyang energy core, at posible siyang mamatay, pero hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, ay napakita na ang Blue Spirit at pinigilan siya nito. Kapag mamatay ang may-ari sa kanilang mga familiar spirit, ay mawawala ang kaluluwa nito sa kanyang katawan,
at dito ay pwede na niyang atakehin si Gyeongwon na di nababalik sa kanya ang pinsalang natamo. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy si Gyeongwon sa pag-circulate ng death energy ng pabaliktad. Samantala, sa mansyon ni Lady Sok, ay dumating na nga ang pinadalang shaman galing sa Phoenix Pavilion. Ang pangalan niya ay Newmon. Di naman masyadong bumilib si Lady Sok dito, dahil ito'y isang dalagang babae lang. Naramdaman niya ito dahil sa kanyang boses. Dala niya ang bangkay ni Myoshin, para matuntun kung nasaan si Gyeongwon, at nasabi niyang disipulo lang niya ito, kaya't nawala ang pangamba ni Lady Sok at magaling nga ito. Nagbigay ng isang kondisyon si Newmon, na kahit anong mangyari, ay kailangang mamatay ni Gyeongwon. Napahanga naman si Lady Sok sa kanya, at mukhang magkakasundo sila. At sinimulan na nga ni Newmon ang kanyang ritual, nilabas nito ang kanyang kutsilyo, at sinaksak ang patay na katawan ni Myoshin. Dahil dito ay lumabas ang napakaraming kamay, agad itong dumami, na tila ba naghahanap ng target, at ayon na nga, papunta ito kay Gyeongwon, na sa kasalukuyan ay nagpapacirculate pa ng kanyang death energy. Habang papalapit ang mga kamay, ay pumunta ito sa demonyong monghe, di naman ito nakayanan ang lakas, kaya't natulak siya hanggang sa may pader. Nakilala naman agad ng Blue Spirit ang klase ng teknik na ginamit, ito ang reverse murder. Ang reverse murder ay ang pagbalik ng natamong pinsala sa pumatay sa pamamagitan ng bangkay nito. Sa sitwasyong ito, napunta sa demonyong monghe ang pinsala, sapagkat siya naman ang pumatay kay Myoshin at hindi si Gyeongwon. Habang sinasaksak ni Newmon ang bangkay, ay tuwang-tuwa naman si Lady Sok, at gusto pa itong walang habas na pagsasaksakin, para mamatay na talaga si Gyeongwon. Mahihinang nilalang, sabi ng Blue Spirit. Sobra ang galit nito dahil siya lang ang dapat na may hawak kay Gyeongwon. Sa isang bigwas lang ng kanyang mga kamay, ay naglaho na parang bula ang reverse murder. Sa pamamagitan naman nito ay natunton kung saan ito nanggagaling, at doon nga sa bahay ni Lady Sok. Tumilapon naman si Newmon, dahil sa lakas ng tama nito. Okay ka lang ba? Sabi nila Lady Sok. Hindi makapaniwala si Newmon at bigla siyang nagsuka ng dugo, dahil sa sobrang lakas ng spiritu na kanyang kinakaharap ngayon, ay hindi ito yellow spirit, kaya nagdemand siya ng mas malaking bayad para dito. Nagalit naman ang guard ni Lady Sok, sapagkat napakalaki na nang naibayad nila dito. Nagpaliwanag naman ang shaman, na kahit ang yellow spirit pa lang ay kaya ng pumatay ng tao, ano pa kaya kung mas mataas na dito. Kahit anong spiritu na mas mataas sa yellow spirit ay tinatawag ng disaster. Kaya't itataya niya ang kanyang buhay para dito. Wala namang pakialam si Lady Sok, sapagkat ang gusto lang niya ay mawala sa kanyang landas si Gyeongwon, kahit pa sa anumang paraan. Hindi naman sila pinag-alala ni Newmon, sapagkat mataas daw ang kanyang ranggo. Ipinaliwanag niya na maraming klase ang mga shaman. Ang pinakamataas ay Divine, Sun, Mon, Talent, Darkness at Porter. Si Myoshin ay Porter pa lang pero mas mataas ng 2 ranggo si Newmon. Maliit lang ang kagaya niya, na ngayon ay nasa Talent rank. Nagulat pa din si Lady Sok, dahil akala niya ay mas matanda ito sa kanya. Nasabi naman ng shaman, na 3 lang sila sa Phoenix Pavilion na eksperto sa paghawak sa mga familiar spirits, kaya't wala silang dapat ipangamba, dahil siguradong wala ng taka si Gyeongwon sa kanya. Habang nag-circulation pa ng energy si Gyeongwon, ay naiinis naman ang Blue Spirit sa mga sagabal sa mga plano niya. Ang gusto niya ay mamatay si Gyeongwon sa sarili nito mismo, para hindi siya masaktan, pero pag may ibang taong manakit dito, ay pati siya maapektuhan. Habang tinitignan niya ito, ay nagulat na lang siya, dahil si Gyeongwon ay humihigop ng death energy, at yin energy ng sabay. Pero mas nagulat siya nang nakakakolekta ito ng death energy ng buhay pa naman ito, talagang di siya normal na tao. Naalala pa ng Blue Spirit na kahit ilang araw lang ay natutunan na niya lahat ng ito simula sa ritual of attachment at circulation of energy ng sabay, at para sa isang taong hindi marunong ng martial arts, pati na din ang death energy, pambihira. Dahil sa sobrang iba si Gyeongwon, kumpara sa mga normal na tao, pati na din ang mga martial artist, hindi lubos na maikumpara ito ng Blue Spirit. Kaya't nagsisimula na siyang magkaroon ng interes kay Gyeongwon, at kung ano pa ang kanyang maipapakita sa mga susunod. Sa pagkagising ni Gyeongwon ay naramdaman niya, na dapat pala talaga na magkaiba ang direksyon ng death energy, at yin energy, para maging maayos ang kanyang energy core, at ngayon napatunayan na niya ito. Bigla namang natanong ng Blue Spirit, kung buhay pa ba si Gyeongwon, dahil papaano siya nakakahigop ng death energy. Pero binalikan naman siya nito, ano ba ang nangyari sa kwarto na ito Blue Spirit?
Sabi ni Gyeongwon, at bakit nagkaganito si Go-chan, palagi na lang siyang walang malay. Medyo na-guilty naman ang Blue Spirit dahil kagagawan niya ito. Bigla namang nagising ang demonyong monghe, at agad nitong sinabi na ang Blue Spirit ang may gawa nito kay Go-chan. Hindi ka talaga sumusuko, sabi ni Gyeongwon, tinadyakan naman ito ng Blue Spirit dahil sa pagkasumbongero. Napilitan naman itong sumagot, iniligtas kita sa reverse murder. Sapagkat walang alam si Gyeongwon patungkol dito, magtatanong na sana siya ngunit mayroon silang nadamang kakaiba, at ito ay papunta sa kanilang direksyon. Nang dumating na, ay alam na alam ng Blue Spirit kung ano ito, at nandidiri siya sa taong ginawa itong familiar spirit niya. Ito ang Spirit of the Mountains, sabi niya nang may halong pandidiri. Ito ang familiar spirit ni Newmon, Mountain Piercing Shell Beast. Ang katawan nito ay parang ibon, ngunit ang kanyang buntot ay parang mga ahas. Ang espesyal na abilidad nito ay tumawag ng mga insekto sa paligid na maaring makontrol ng shaman. Habang natutulog si Go-chan ay sinampal ni Gyeongwon dahil sa dami na ng mga insekto sa paligid at pinaghahampas naman nila ang mga ito. Kahit na mahawakan lang nila ang mga insekto, ay puno agad ng pasa ang kanilang mga kamay. Naisipan ni Gyeongwon na gamitin nila ang kanilang inner energy para itaboy ito. Di naman alam ni Go-chan ang gusto ipagawa ni Gyeongwon sa kanya. Habang sila ay nagkakagulo, patingin-tingin lang sa kanila ang Blue Spirit, ni hindi sila tinutulungan, kaya't naiinis si Gyeongwon dito. Pag namatay siya dito, ay kukunin ng Blue Spirit ang kanyang katawan, pero pinipilit pa din ni Gyeongwon na ito'y kumilos. Nagtataka naman si Go-chan kung sino ang kausap niya sa dingding. Nabanggit ng Blue Spirit na magkaroon na lang sila ng kasunduan, pag mamatay siya dito, ay kukunin niya ang kanyang katawan, ngunit pag makaligtas siya, tutulong na ito ng taos puso, ito naman ang pinanindigan niya. Kaya't na-hype masyado si Gyeongwon sa mga sinabi nito. Sinabi mo yan ha, susunod ka sa mga utos ko, sigaw ni Gyeongwon. Nakita naman niya ang lampara, kaya't naisipan niyang sunugin na lang ang mga ito, ngunit ang layo nito sa kanila. Kaya't ginamit niya ang ritual of attachment para higupin ito patungo sa kanya. Habang ginagawa niya ito ay nagulat na lang ang Blue Spirit at si Go-chan sa kanya. Habang sinisindihan ang tela para sunugin ang mga insekto, ay napaisip si Gyeongwon kung sino ang may kakayahang gumawa nito sa kanya. At yun na nga, sa lahat ng mga nangyayari ay sigurado siyang ito ay si Lady Sok, na nung una pa lang ay siya na ang nagarkila ng shaman, kaya't ngayon sigurado siyang shaman din ang umaatake sa kanila. Kaya't napagdesisyonan niyang kailangang mamatay na ng shaman. Inutusan naman ni Newmon ang kanyang familiar spirit na atakehin na sila Gyeongwon, gamit ang mga insekto. Habang nasa labas ito ay kitang-kita niya ang lahat ng mga energy sa paligid gamit ang kanyang white eye, at wala nang matatakasan ang mga ito. Pinakiramdaman niya ang dingding sa harapan nito, at kitang-kita niya ang energy ng dalawa, kaya't sigurado na siyang mapapatay na niya ang dalawa. Bigla naman itong pinasabog, at makikita sila na nagulat dahil dito. Tanaw niya na nakangiti si Gyeongwon, pero alam niyang mayroon itong nakatagong familiar spirit, kitang-kita din niya ang red string na nakakabit sa kanya. Alam na ni Newmon na atakihin siya ng demonyong monghe, kaya't madali niya itong napigilan, at nagyabang pang hindi siya nito kaya. Nang akmang bumunot si Go-chan ng kanyang kutsilyo ay kinuryente siya nito, natapon naman ang hawak niya, at nasalo ni Gyeongwon, kaya't sinimulan niya uli na paatakihin ang kanyang familiar spirit pati ang mga insekto. Hindi naman mailaga ni Gyeongwon ang pag-atake nito, kaya't tumilapon siya, nasabi naman ng shaman na wag na siyang pumalag pa, at sumakabilang buhay na, makikitang nababalot si Gyeongwon ng mga insekto sa kanyang katawan. Halatang talo na sila sa laban, mapasa demonyong monghe, kay Gyeongwon at kay Go-chan. Natutuwa naman si Newmon sa kinalabasan ng nangyari, ngunit biglang tumayo si Gyeongwon, na ikinagulat ni Newmon, punong-puno ito ng sugat sa katawan, at pilit pa nitong sinusugatan ang sarili. Maaalala na ang dugo ni Gyeongwon ay napaka-poisonous kung kaya't namatay lahat ng mga insekto na kumagat sa kanya, at natalsikan nito. Habang natutulala ang shaman, ay agad namang sinabuyan ni Gyeongwon ang kanyang katawan ng dugo. Isa sa pinaka-epektibong pamatay ng mga insekto ay ang kanyang nakamamatay na dugo, sabi pa nito. Agad namang inutusan ni Newmon ang kanyang familiar spirit na atakihin si Gyeongwon para mabigyan siya ng kaunting oras na maihanda ang kanyang pinakamalakas na spell. Di naman nagpahuli si Gyeongwon at sinabayan niya ito ng kanyang ritual of attachment. Ginamit niya ito sa familiar spirit ni Newmon, nahigop agad ito at nakuha sa kanyang li. Laking gulat ni Newmon nang makita niya ito, pero si Gyeongwon ay may ibang naramdaman.
Punong-puno ito ng yin at death energy, kaya't malaking tulong ito sa kanya para lalong mas mabuo ang kanyang energy core. Napalumpasay naman si Newmon, dahil pag namatay ang kanyang familiar spirit, ay kasama din siya nito. Nasiyahan naman si Gyeongwon sa kanyang narinig. Sa mansyon naman ni Lady Sok, kasama niya ang kanyang guard at alila, ito'y nangamba sa mga nangyayari. Dalawa lang ang nais niyang ipagawa sa shaman, ang patayin si Gyeongwon at kunin ang secret arts manual. Kung di man ito mapasa kanya, ay wala nang ibang dapat na makakuha nito. Bigla namang nag-anunsyo ang kanyang guard na paparating na si Newmon, at mukhang napatay na niya si Gyeongwon. Tuwang-tuwa ang mga ito lalong-lalo na si Lady Sok, at sa wakas ay ang kanyang anak ang magiging tagapagmana. At namatay na din ang kinainisan niyang si Gyeongwon. Biglang napahinto si Newmon, na ikinabahala nila. Bigla itong sumigaw ng isang mensahe. Lady Sok, kami sa Phoenix Pavilion ay hindi kayang patayin si Mok Gyeongwon. Hindi naman ito nila inaasahan, kaya't napatulala silang lahat. Wala namang magagawa si Newmon, dahil ito ang napagkasunduan nila ni Gyeongwon, ang expose si Lady Sok sa karamihan, dahil pag namatay siya ay magpapadala uli ang Phoenix Pavilion ng bagong shaman para patayin siya. Pag isiniwalat ito ni Newmon, ay kakalabanin na ng Phoenix Pavilion si Lady Sok, at kasabay ng pagiging traitor niya sa kanilang organisasyon. At may pahabol pa siyang mensahe, huwag na itong mag-request pa sa kanila sa pagpatay kay Gyeongwon, inulit pa niya ng mas malakas. Nadinig ito sa buong Moksword Mahanor, kaya't biglang kumilos ang mga martial artist, at si Lady Sok ay aristuhin na nila. Napansin ng mga kasama niya na papunta na ang mga ito sa kanila. Di naman siya makagalaw sa sobra-sobrang galit kay Mok Gyeongwon. Nang dumating na si Newmon, bigla nitong naisip na hindi na siya tatanggapin ng Phoenix Pavilion, at siya na ay isang traidor. Sa bintana naman ay naghihintay si Gyeongwon. Hawak-hawak nito ang kanyang familiar spirit na parabang nagbabanta na papatayin ito kahit na anong oras. Nang akmang kukunin na niya ito ay biglang may gustong itanong si Gyeongwon. Ang gusto niyang malaman ay patungkol sa mga spiritual beast, pati na din ang mga tao na marunong magkontrol dito. Habang siya'y tinatanong, napansin ni Newmon na familiar spirit pala talaga ang demonyong Mongye, at hindi nito na-possess si Gyeongwon. Mayroon din siyang isa pang napansin, may mas malakas pang familiar spirit na nakatago dito, kaya siya ay labis na kinabahan. Bigla namang nagalit si Gyeongwon, dahil hindi ito sumasagot, at parang wala sa sarili, kaya sinakal nito ang familiar spirit ni Newmon. At hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa. Sinimulan na niya ang magpaliwanag, mayroong 6 na klase ang spiritual beast, ang una ay ang ominous beast, pangalawa ang strange beast, pangatlo ang mythical beast, ang pang-apat ay demonic beast, at sunod dito ay ang sacred beast, ang huli at ang pinakamalakas ang divine beast. Naipaliwanag din ito, na kahit ang ominous beast lang, ay kinokonsidera ng small disaster, paano pa kaya ang mga nasa taas? Sa Phoenix Pavilion, 3 lang ang mga shaman na kayang mag-control ng mga spiritual beast at gawing familiar spirit. Isa na dito ay si Go, matagal na siyang kanang kamay ng kanilang Hallmaster. Pinakamalakas sa lahat ang Phoenix Hallmaster. Nasa tingin ni Newmon, ay may malakas na spiritual beast, at pangatlo lang siya. Napaisip naman si Gyeongwon kung ito ba ay sacred beast o divine beast. Sinabi naman ni Newmon, na sa legends na lang ito makikita, at wala na ito sa ngayon. Binigyan na lang siya ng shaman ng isang libro, patungkol sa mga spiritual beast. Napaisip naman bigla si Gyeongwon, na ang saya makakontrol ng spiritual beast. At dahil tapos na ang mga katanungan ni Gyeongwon, ay ibinalik na nito ang familiar spirit niya. At umuwi ang shaman ng luhaan. Napakaswerte ng araw ni Gyeongwon, dahil di lang niya napakulong si Lady Sok, ay nakakuha pa siya ng death energy galing sa familiar spirit ni Newmon. Sa pamamagitan nito, makakabuo na siya ng energy core sa kanyang katawan. At dahil din dito pwede na siyang matuto ng martial arts. Napag-usapan naman nila kung okay lang bang pakawalan ang shaman na ito. Bigla namang nagsalita si Gyeongwon, na ngayon na ang kanyang pagkakataon para sumunod sa kanyang mga utos. Makikita si Newmon na nalulungkot para sa kanyang familiar spirit, at plano pa nitong maghiganti kay Gyeongwon. Ngunit ang hindi niya alam, nandyan na pala ang blue spirit, binulag nito ang kanyang mata, at nagpakitang nakalutang sa taas nito. Magsasalita pa sana siya, ngunit hindi na siya makahinga. Dito naman kay Lady Sok. Siya ay pumailalim sa isang interogasyon. Sinabi ni Lady Sok, na piniframe up lang siya ni Gyeongwon at ng shaman. Nagalit naman ang Outer Hall Master dito.
Naligtas naman niya ang Manor Master, di ba? Nasabi din ito na gusto niyang ipapatay ang Manor Master. Bigla naman itong napasigaw na hindi niya ito kayang gawin. Sinabi naman ng Outer Hall Master na hindi niya kayang palagpasin ang ganitong sitwasyon at papaimbestigahan niya ito sa lalong madaling panahon, kaya't dapat siyang sumunod. Magiging patas naman siya, maging kay Lady Sok o kay Jungwon man. Naguguluhan naman siya kung bakit gustong ipapatay ng pangalawang prinsipe at ni Lady Sok ang pangatlong prinsipe. Napaisip siyang hindi naman na kayang gumamit ng martial arts ni Gyeongwon, kaya't napaisip pa siya ng mas malalim. Naalala niyang napaka-arugante nito sa mga hindi sumusunod sa kanya, pero ito'y nag-iba kamakailan lang. Para bang walang tumutugma, kaya't napagdesisyonan niya na siya na mismo ang pupunta kay Gyeongwon. Nang bumalik ang Blue Spirit, agad naman niyang napansin si Gyeongwon, hindi niya lubos akalain na makakakuha ito ng napakaraming death energy. Ang paggamit nito sa pagbuo ng energy core ay napaka-imposible, ngunit sa kalagayan niya ngayon ay unti-unti na niyang nabubuo ito sa kanyang katawan. Namamanghalang siya sa mga nagagawa ni Gyeongwon. Sa una niyang tingin ay medyo okay na din ang mukha ni Gyeongwon, kaya tinitigan niya ito ng harapan, ngunit dumilat naman bigla si Gyeongwon. Kaya't medyo nailang ito sa kanya, bigla naman itong tumalikod at hiyang-hiya. Tinutukso naman ito ni Gyeongwon dahil sa kanyang ginawa, nagalit naman ito, at sinisi ang babaeng shaman kung bakit siya natalo sa kanilang pustahan, at napipilitang sumunod kay Gyeongwon. Biglang may gusto namang gawin si Gyeongwon, gusto niyang patignan sa Blue Spirit kung nakabuo na nga ito ng energy core. Pero hindi naman naniniwala sa kanya ito, dahil hindi mabubuo ang energy core ng isang araw lamang. Nang ipakita niya ito, ay laking gulat ng Blue Spirit. Kaya na-curious siya, nang hahawakan na niya ito ay hindi lumusot ang kanyang kamay, tinawag niya ang demonyong monghe, para hawakan din si Gyeongwon. Hindi nila alam kung bakit ito nagkakaganito, sinubukan niya ito kay Go-chan, at totoo nga pati kay Go-chan tumatalab. Hindi naman alam ni Gyeongwon kung ano ang gagawin patungkol dito, ngunit mayroong alam ang Blue Spirit para makumpirma ang kanilang mga gustong malaman. Bigla namang kumatok sa pinto nila ang Outer Hall Master, lumuhod ito at humingi ng tawad, bigla naman itong hahawakan si Gyeongwon para tignan kung okay siya, pero sabi naman niya ay wala siyang problema. Nang malapit na ang kamay nito sa kanya, ay para bang may tensyon na nagaganap. Kaya't iniba na lang ng Outer Hall Master ang usapan, nabanggit niya ang binigay niyang punyal dito. Ngunit wala siyang maalala na may ibinigay ito sa kanyang punyal. Ngunit sabi niya, ay wala talaga siyang binibigay dito, kaya't inatake agad si Gyeongwon ito, madali naman niya itong naiwasan. Pero hindi niya inaasahan, nagagamitan siya ng martial arts, at pupunteryahin ang kanyang meridian. Sinabi naman nito ang dalawang pagkakamali niya, ang una ay arrogante ang tunay na Gyeongwon, at pangalawa, ay palagi itong umiilag pag sinusuntok siya, kaya't nalaman niyang isa itong peke. Pinapaamin naman ito kung sino ba ang tunay niyang pagkatao. Binantaan naman siya na hindi na ito makakagalaw dahil tinamaan ang kanyang meridian, pero nakatayo pa rin si Gyeongwon, at bigla niyang tinawag ang kanyang Blue Spirit para atakihin ito. Agad naman itong hinawakan ang puso ng Outer Hall Master, hindi naman ito makagalaw dahil sa kanyang natamo. At ngayon ay naiintindihan na ng Blue Spirit ang kalagayan ni Gyeongwon, dahil magkaiba ang direksyon ng life energy at death energy. Hindi ito tinablan ng acupuncture sa pamamagitan ng kanyang ginamit na martial arts, at ito ay naglaho. Ngayon ay sigurado na nakabuo nga ng energy core si Gyeongwon. Nakabuo nga siya ng energy core, nalaman naman ang kanyang sikreto. Pero may plano si Gyeongwon, inutusan niya ang demonyong monghe na saniban ito. Hindi naman malaman ng Outer Hall Master kung sino ang kausap niya, at sumanib na nga ang demonyong monghe dito. Hindi naman niya lubos maisip ang mga nangyayari ngayon, may humahawak sa kanyang puso, may nagtatangkang sumanib sa kanya, at napaisip ito na dapat hindi na niya sana pinakialaman ito, biglang napatanong, sino ka ba talaga? Sinagot naman niya ito, ako si Mok Gyeongwon ng Moksword Manor. Kinaumagahan sa Moksword Manor. Biglang nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng mga guards. Habang papasok na siya, nakita nito ang Outer Hall Master. Hindi ito makapaniwala dahil pati ito'y napakagalang kay Gyeongwon, lumabas naman ito ng may paggalang. Tinawag naman ni Gyeongwon si Go-chan para tumabi sa kanya sa lamesa. Mayroon itong hiling sa kanya. Magpapaturo siya ng martial arts, nagulat naman si Go-chan. Bago pa ito, ay nag-training na si Gyeongwon. Base sa mga nakikita niya sa aklat, habang nakatingin naman ang Blue Spirit, ay puno ito ng paalala
na kailangan niya muna matutunan ang basics bago mapunta sa advanced martial arts. Kinakailangan muna ang mga ito para mas lalong maisaulo pag-advance na. Hindi naman makapaniwala si Go-chan na gusto nitong matuto dahil sabi naman niya na ayaw niya ang maging Manor Master. Hindi din naman kasi alam ni Go-chan ang martial arts ng Moksword. Naipaliwanag naman ni Go-chan na bawal siyang matuto nito dahil ang mga Mok lamang ang may karapatan sa Moksword martial arts. Kaya't kung gusto niyang matuto, magpapaturo siya sa kanyang mga kapatid o sa Manor Master. Hindi naman niya ito kasundo lahat kaya't nag-aalangan si Gyeongwon. Pero buo na ang kanyang pasya dahil walang magagawa kung di niya ito susubukan. Ang napili nga nitong puntahan ay ang pang-apat na prinsipe na sa ngayon ay puspusan pa rin ang training. Nag-aalala naman si Go-chan, baka bugbugin na naman siya nito. Maaalala na mga bata pa sila ay binugbog nito si Gyeongwon at bali-bali ang kanyang mga buto dahil sinabihan ng totoong Gyeongwon na kabit lang ang kanyang ina. Sa edad na 16 anyos, ay naabot na niya ang peak realm. Nasabi naman ng Blue Spirit na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanila. At sa ganyang edad ay napakalakas na ng kanyang aura, kaya't matatawag itong isang genius. Nagbabala naman sa kanya ang Blue Spirit na hindi pa nito kayang ilabas ang kanyang full power, kaya't mag-iingat siya. Gusto namang ilayo ni Go-chan si Gyeongwon dito, pero ay nandoon na siya sa harap. Nang makita naman siya nito, ay puno ng galit na naman ang kanyang mukha, pero hindi pa rin umatras si Gyeongwon. Mayroon siyang nais ipakita ang Secret Arts Manual. Hindi naman siya naniniwala na totoo ito, kaya binigay ito sa kanya ni Gyeongwon. At napatunayan niya nga na totoo nga ito. Pero habang binabasa niya ay madami ang kulang na pahina sa aklat, at na-memorize nga ito ni Gyeongwon. Hindi naman ito natuwa sa ginawa ni Gyeongwon, kaya't ibinato nito ang aklat sa kanya. Sabi pa ni Gyeongwon ay wala siyang planong maging Manor Master, pero agad naman itong sumugod at sinuntok siya sa mukha. Tumilapon naman si Gyeongwon, at napagtanto niya na ganito pala kalakas ang nasa peak realm na martial artist. Tinukso pa ito ni Gyeongwon, na malakas din pala ang suntok nito. Kaya't lalong nagalit ang prinsipe, at sinabi pa nitong parang kulang pa yata ang bugbog ko sayo. Pag ipinagpatuloy niyang bugbugin si Gyeongwon at hindi makinig sa kanya, ay ibibigay nito ang Secret Arts Manual kina Lady Sok at kay Eun-kyung. Bigla naman itong napaisip, at habang tinititigan niya si Gyeongwon, ay napatanong ito kung sino ba talaga siya, at hindi ito ang kanyang kapatid. At bigla namang sinabi ni Gyeongwon kung kilalabas siya talaga nito, bukod sa huling 2 taon nang mabugbog siya nito, kung ano ang kanyang gusto, kanyang mga ayaw. At lumapit pa ito sa kanya, at dahil dito na iba niya ang usapan. Nagpaliwanag naman ang pang-apat na prinsipe, na siya naman ang unang tumawag sa kanya, na pinakamababa, dahil anak lang siya ng isang kabit, kaya't sinabi ni Gyeongwon kung bakit siya pumunta dito, dahil siya ang pinakamagaling. Bigla naman niyang naalala, na kahit noong bata pa ito ay hindi na siya tanggap ng pamilya, kaya't nag-training siya ng puspusan sa martial arts, para kahit mayroon man lang siyang mapabilib sa pamilyang ito. Ang hindi lang niya inaasahan, na ang pinakakaaway pala niya ang makakapansin sa kanya. Buong akala nito ay kamumuhian siya sa paglipas ng panahon, pero sa nakikita niya ngayon ay parang nagbago na ito, at napatanong siya sa sarili niya na panahon na yata para din magbago. Tinanggap naman ni Yuchon kung anuman ang negosyasyon na gusto niyang maganap, kaya't sinabi ni Jungwon ito sa kanya. Nang umalis na sila, ay biglang napaisip si Go-chan kung papaano niya nakumbinsi ito sa kabila ng lahat. At binalikan niya ang mga sinabi nito, nagkunwari siyang 3 ang gusto niyang mangyari. Ang una ay kapag naging Manor Master na si Yeochun, ay wala itong gagawin sa kanya. Ang pangalawa ay susuportahan niya pagdating sa pera, at ang pangatlo ay tuturuan niya ng basic martial arts. Napaisip si Go-chan, na hindi naman talaga ang unang 2 request nito ang gusto niyang mangyari, hindi naman siya pinagdudahan ni Yeochun. Proud na proud pa nga ito at tinutukso si Jungwon dahil nakalimutan nito ang basic martial arts, kaya't yun ang naging plano niya para maturuan siya nito. Napabilib naman si Go-chan, dahil kahit na ang genius na si Yeochun, may 2 oras pa para maisaulo ito, pero si Jungwon kahit isang sulyap lang sa manual ay nakuha agad nito, kaya't nasabi niyang siya na ata ang pinakamatalino sa buong mundo. Natutuwa naman si Go-chan, dahil kahit na hindi ito ang gusto niya sa simula, ay mabuting napadpad siya dito. Pinuri naman niya si Jungwon, dahil sa kanyang plano ay natupad, ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin, at sinabi niya na hindi naman tama ang itinuro nito kay Yeochun.
Natulala naman si Go Chan, hindi na sana ito ipagsasabi ni Jungwon, pero pinaalam pa din niya ito kay Go Chan. Minali niya ang itinuro dito ng 3 beses. Medyo nag-aalangan nga siya, baka mahuli siya nito na nagsisinungaling. Laking gulat naman ni Go Chan, dahil pag nagkamali ang lahat ay posibleng hindi na ito makagamit ng martial arts, at ang pinakamalala ay pwede pa itong mamatay. Kaya't biglang napaisip siya na ang kasama niya ngayon ay mas masahol pa sa demonyo. Sa kabilang banda, sa Phoenix Pavilion, makikita ang Hallmaster, na nagtataka kung bakit hindi pa nakakauwi si Newmon. Nasabi pa nito na siya ay nag-traitor, na bahiran din ang kanilang imahe sa pamilya ng mga Sok. Kaya't napag-isipan nito, na utusan ang kanyang kanang kamay para tignan kung nasaan na si Newmon, at ibalik ang maganda nilang reputasyon. Sa malayong lugar kung saan natagpuan ang mga bakas ng katawan ni Newmon, magkikita ang kanang kamay ng Hallmaster ng Phoenix Pavilion. Kahit na pangatlo sa pinakamalakas si Newmon sa kanilang organisasyon ay sinapit pa rin ito ang malagim na nangyari sa kanya. Kaya't masyadong na-curious ang shaman, nagsimula siyang banggitin ang kanyang spell. Ang spell na ito ay nagpapakita kung ano ang sinapit ng katawan o ang mga labi nito. Habang nakikita ng shaman ang mga nangyari kay Newmon, napansin niyang ang pumatay dito ay isang blue spirit. Kinabahan naman ito, kaya paghahandaan niya muna ang lahat bago ito kalabanin ng harapan. Sa Moxword Mahanor, habang nakamasid ang Blue Spirit kay Jungwon, napansin nitong ang ibang mga martial artist ay unang pinag-ensayuhan ay ang mga basic, pero dito kay Jungwon ay pinagsama-sama niya ito at nakabuo ng basic technique. Sinabi din niya na dapat ay paulit-ulit ang isang galaw muna, pero sa kanya ay madami na. Ang kulang na lang dito ay kaunting muscles sa katawan sa pamamagitan ng patuloy na pagte-train. Kaya't natawag niya itong isang genius. Ang akala niya ay magpapaturo ito sa kanya at magmamakaawa, pero kung gusto niya naman bakit hindi sabi niya sa sarili. Bigla naman itong nag-blush at naloka sa mga pinag-iisip niya. Sa kabilang banda tinawag naman ni Jungwon si Go Chan para utusan ito. Sa Zuyang City, nakarating na si Go Chan sa Eternal Orchid Pavilion, kung saan ay inutusan siya nitong maglagay ng mission para sa Intel Organization, at ito ang kanyang hinahanap. Pero nanlulumo naman si Go Chan, dahil sa ang Intel Organization na ito ay ang pinakamahina at nag-iisa lamang dito sa city, ngunit napahinto siya, napaisip kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para kay Jungwon, at naging sunod-sunuran na siya ng tuluyan. Bigla naman itong naalala ang mga panahon noong bata pa siya, ipinamigay siya ng kanyang mga magulang, at dahil dito, ay pinalaki siya ng isang assassin. Hindi naman siya talentado parte dito, kaya't napilitan siyang magretero. Natsyempo lang na nakasama niya si guard cam, hindi naman siya mabuting tao, at ginagamit lang siyang parang isang bagay. Gayon din naman ang kanyang nararamdaman kay Jungwon, pero wala siyang reklamo dito, dahil nga wala siyang talento kahit nasaan man. Susunod na lang sa kung saan siya dadalhin ng kanyang buhay. Mas mabuti naman ang kalagayan niya ngayon, konti lang ang kanyang trabaho. Nangangamba lang siya kay Jungwon, kung saan pa ito pupunta, at ang kanyang mga masasamang gawain, delikado din ang kanyang buhay, dahil sa poison na dugo ni Jungwon, pero kahit pa ganun ay susunod na lang siya at tatapusin ang utos nito. Dumating naman ang may-ari ng pavilion, may kasama itong babae. Nadismaya naman si Go Chan, dahil umaga pa lang ay lasing na ito, kaya't inutusan niya na lang itong kunin ang misyon. Pinakita naman ito ang magandang babae na kasama niya, siya pala, ay bagong salta pa lamang, kaya pinipilit niya itong i-entertain si Go Chan. Nagalit naman ito at sinabihan siyang palabasin ito, dahil ang request na ito ay galing sa importanteng tao. Sinampal naman agad ang may-ari, at nagalit ang babae sa kabastusan nito. Bigla siyang nagtanggal ng wig, at nagtumbling sa ulo ng may-ari ng pavilion, inupakan niya naman ito ng husto. Habang si Go Chan naman, ay nag-aakmang bumunot ng kanyang espada. Sinipan ito ang lamesa patungo sa kanya, bigla itong nagsalita ng long time no see low-ranking assassin na pang-86. Naalala ni Go Chan ang ganitong klase ng teknik na ginamit sa kanya ngayon. Dismayado naman ang babae, dahil hindi siya nakilala ni Go Chan, at ang tawag pa niya dito ay pang-86. Ang babae pa lang ito si Hacherin, apo ng isa sa 4 na pinuno ng pinakamalakas na assassin organization, ang Flying Assassin Sect. Ang tawag naman ni Go Chan dito ay Miss. Makagawa ng maraming murder, 100 tao at 100 mapapatay. Ito ang ritual na ginagawa upang maging isang pinuno ng Flying Assassin Sect. Pag nagawa mo ito ay susuportahan ka, bilang kanilang pinuno,
at mapapasama ka sa 4 na pinakamagaling na assassin sa buong Zongyuan. At makakatanggap ka rin ng isang poisonous na sandata galing sa kanila. Huwag kang gumalaw, sabi nito, at tatanggalin ko ang paralysis sa iyong katawan. Nagtataka naman si Go Chan, at mayroon na itong benevolence needle na isang poisonous na sandata. Ang ibig sabihin lang nito, isa na siyang sect leader. Bagamat siya lang ang pinakakarapat dapat na maging tagapagmana, ay mayroon itong isang taglay na makakadisqualify sa kanya, at ito ay ang kanyang nakakainis na ugali. Maraming tao ang hindi naniniwala na makakapatay ito ng 100 tao dahil nga sa kanyang ugali. Naalala pa niya na noong bata pa ito ay napakarugante niya at mahilig gumawa ng gulo. Nagulat na lang siya nang lumaki na ito bigla. Tapos naman na siya sa pagtanggal ng paralysis sa katawan ni Go Chan. Hindi naman ito makapaniwala magkikita sila sa ganitong lugar, sabi pa ni Hacherin. Napatango naman si Go Chan at tinawag niya pa rin itong Miss. Bigla naman siyang binara nito at sinabing sect leader, kaya't nang hingi agad siya ng paumanhin. Nagtataka naman siya kung nagbago na ang ugali nito. Proud na proud si Hacherin na siya na ngayon ay isang sect leader. Nasabi naman itong kaya't di niya ito inaasikaso na bilang isang sect leader dahil nagretero na siya at bigla naman siyang lumuhod dito kasabay ng sorry. At mabuti na ring nagkita silang dalawa, ang hinihintay niya kasi ay ang unang prinsipe ng Moxword Manor dahil puno ito ng kalibugan kaya't nagpanggap na lang muna siya dito. Pero nandito naman na si Go Chan, at madali na itong makakapasok doon dahil sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, sabi ni Go Chan. Mayroon kasi siyang nasahgap na impormasyon na ang intermediate assassin na pang-20 ay nabigo sa kanyang misyon. Bigla namang naisip ni Go Chan na ito ay si Guard Cam. Hindi siya naniniwala na mabibigo si Guard Cam sa misyon na ito, dahil magaling itong assassin, at ngayon na siya ay missing kaya ito ay ikinokonsidera nilang patay na. Ang golden rule ng assassin sect ay kung hindi makumpleto ito ng isa, ay tatapusin naman nila ito kahit na anong mangyari. Binalikan naman niya ang katanungan ni Go Chan na kung bakit siya nandito. Ang sabi nito, papatayin niya ang pangatlong prinsipe ng Moxword Manor. Puno naman ang kaba sa dibdib ni Go Chan dahil dito. Balik naman sa Moxword Manor. Masyado nang nauumay ang Blue Spirit sa kakatingin kay Jungwon, mula umaga hanggang hapon ay ito pa rin ang kanyang ginagawa. Kaya sabi ni Jungwon ay mag-dinner na sila, tuwang-tuwa naman ang Blue Spirit dahil dito. Nang kumakain na ang katulong, ay natanong ni Jungwon kung masarap ba ito, at sinagot naman siya agad ng oo. Pinoposes ng Blue Spirit ang katulong para siya ay makakain, at maramdaman muli ang feeling ng pagkain. Ngunit nadidismaya lang siya sapagkat hindi kinakaya ng katawan ng katulong ang kanyang pagsanib, at umaabot lang ito ng 15 minuto. Napansin naman ng Blue Spirit na sobra ang pagkainteresado ni Jungwon sa shamanismo, na ipaliwanag ni Jungwon na interesado siya sa isang teknik na nabasa niya dito sa aklat, ang 6-person spirit summoning technique. Hindi pa siya nagsisimulang magpaliwanag ay may naramdaman na silang mali sa paligid. Napansin din naman ng Blue Spirit na mas lumakas na ang senses ni Jungwon. Dinala na ni Go Chan si Hacherin sa kanyang kwarto, at dinalahan ito ng damit pangkatulong, ngunit parang ayaw ata nito. Habang ginagawa ito ni Go Chan, ay nangangamba siya sa kanyang buhay dahil trinaydor din niya si Guard Cam kung kaya't papatayin din siya nito. Nang magpapalit na ito ng damit ay napagdesisyonan ni Go Chan na lumabas, pero sabi ni Hacherin kung gusto niya bang tumingin habang nagpapalit ito, paminsan-minsan lang naman daw. Namula naman ang mukha ni Go Chan. Pero sabi naman nito ay joke lang, at tawang-tawa ito sa kanya. Pero iniba nito ang usapan at nagpasalamat na nakapasok ito dahil sa kanya. Sumagot din si Go Chan na gusto nga niyang ipaghiganti si Guard Cam, pero sinasabi niya lang ito para makumbinsi siya na hindi ito paghinalaan. Natutuwa naman si Hacherin na nandito si Go Chan, na kahit na retired na ito ay tutulungan pa din siya, kung kaya't malaki ang tiwala niya dito. Nagpasalamat naman si Go Chan at biglang talikod, pero ang hindi niya alam ay paparalyze na naman siya nito. Iyon ang gusto mong sabihin ko sa'yo, pero wala kang ginawa nang mamatay ang kapwa mo assassin, kung ganun ay sa iba ka na nagiging loyal, sabi pa nito. Natatawa din siya na may plano pa itong patayin si Guard Cam na kahit siya ay isang basura lang na napilitang magretero dahil ito ay walang silbi. Sa oras na ito ay napagtanto ni Go Chan na alam na pala lahat ni Hacherin ang mga ginawa niya. Nasusuka din siya sa mga kagaya ni Go Chan na kahit na tumanda na, ay hindi pa rin natututo, kaya't dapat lang sa mga katulad niya ay mamatay.
Naaawa naman si Go-chan sa kanyang sarili dahil wala siyang magawa sa ganitong sitwasyon dahil siya ay mahina lamang. At may plano pa itong i-frame up siya, at ang kalalabasan ng mangyayari ay pinatay niya si Jungwon para ipaghiganti si Guard Camp at nagpakamatay na din. Nang sasaksakin na siya nito, ay biglang lumusot ang kamay ni Jungwon at ginamitan niya ng ritual of attachment ang punyal ni Hacherin para makuha. Nang makapasok na si Jungwon ay tinawag naman niya si Go-chan sa kanyang pangalan at kung nasa panganib ba ito. Sa mga pagkakataong ito ay naramdaman ni Go-chan sa isip niya na napaka-cool pala ng demonyong bastardo na ito. Tumating na nga si Jungwon ay napakaangas ito, bilib naman si Go-chan. Ngunit hinatak naman agad siya ni Hacherin kaya't nabigla rin si Go-chan. Sinabihan nitong huwag gumalaw si Jungwon kung gusto niya pang makitang buhay ang guard niya habang nakahawak ito sa lig at may nakatutok na kutsilyo. Napaisip naman si Go-chan na alam naman niya na tinignan ni Hacherin kung gaano kalakas si Jungwon bago siya pumunta dito. Pero baka ang nakuha nitong impormasyon ay nagsasabi na si Jungwon ay hindi marunong ng martial arts. At sigurado siyang nagulat ito nang makita niya na gumagamit si Jungwon ng mga advanced skills kagaya ng telekinesis. At nasabi din niyang, akala ata nito na si Jungwon ay Supreme Peak Martial Artist. Pero ang hindi niya alam, na ang bastardong ito, ay napakawalang pusong demonyo, at walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Kaya't napalitan naman ng kaba ang kanyang excitement nang lumapit si Jungwon. Ang akala nito ay mamamatay na siya, nang itinaas nito ang kamay at akmang aatake na. Ang hindi nila inaasahan, ay itutusok lang pala nito ang kutsilyo sa baba. At bigla nitong sinabi na, pakawalan niya si Go-chan. Kaya't nabigla ang dalawa sa sinabi nito. Nakipagnegosasyon naman si Jungwon, na kapag pinatakas niya ito, ay ganun din ang gagawin nito sa kanya. Napasabi naman si Hacherin, na importante pala itong taong to sayo. Sayang naman kung mamamatay si Go-chan, sabi ni Jungwon. Kaya't pinapaalis niya ito, habang may panahon pa. Hindi naman makapaniwala si Go-chan sa kanyang mga naririnig, na ang demonyong ito, ay may planong iligtas siya. Nasabi naman ito sa sarili, anong papakawalan siya, nakakalimutan ba nitong siya ay ang Flying Assassin sect leader. Kaya't napasigaw ito na kung gusto niyang sagipin si Go-chan, ay lumuhod siya at magmakaawa, at papakawalan niya ito. Wala namang imik dito si Jungwon habang nagkatinginan silang dalawa. Subalit wala na siyang magagawa, yumuko ito, at para bang luluhod na, kaya't hindi naman makapaniwala ang dalawa, na gagawin niya talaga ito, para lang sa isang guard. Nang luluhod na si Jungwon, bigla siyang napatingin sa baba, at diretso kay Hacherin. Ang ginawa nito, ay kinuha ang kutsilyo sa baba, at nagsimulang umatake. Napasigaw naman si Hacherin, na alam niya na hindi ito luluhod, para lang sa isang talunan na si Go-chan. Pero hindi pa siya tapos magsalita, ay may napansin agad ito, na bakit sa ibang direksyon nakatingin si Jungwon. Bigla siyang may naramdamang kakaiba sa kanyang likuran, at naninindig ang kanyang balahibo. Nang papalapit na ito sa kanya, naramdaman niya ang isang napakalakas na aura, kaya't naisipan nitong umilag, hinila naman niya si Go-chan sa tabi, at biglang napatingin sa paligid, wala namang tao dito, bakit may umaatake. Napasabi naman ang Blue Spirit, na ngayon ay alam na niya, na nasa Peak Realm si Hacherin, ang mga tao sa ganyang level ay nakakaramdam na sa aura ng mga spirits, kaya't alam na niyang ito ay makakailag sa kanyang atake. Ngunit mayroon pa siyang isang nakakalimutan, nagulat naman ito, at sa likuran niya ay si Jungwon na susugod na. Tinamaan ni Jungwon ang hawak na kutsilyo ni Hacherin, kaya tumilapon ito, at nadapa naman si Go-chan, na paatras ito nang dahil sa gulat. Nang humiwalay na si Go-chan, ay welcome naman agad ito ni Jungwon, at tinapik ang kanyang mga meridians, para hindi na muna makagalaw. Nalilito naman si Hacherin sa mga nangyayari ngayon. Mayroon siyang nararamdamang kakaibang energy sa paligid, ngunit hindi niya ito nakikita. Kaya't napatanong siya sa sarili kung anong klaseng panlilinlang ito. Pero mayroon siyang importanteng nalaman tungkol kay Jungwon na siya ay mahina pa lamang at kayang-kaya niya ito. Nakita niya ito sa pamamagitan ng ginawang paghagis ni Jungwon sa kutsilyo. Nalaman niyang hindi talaga ito Supreme Peak Martial Artist. Kaya tatapusin niya na ito ng mas maaga at mas madali, baka mayroon pa itong subukang kakaibang trick na naman. Sinugod na niya si Jungwon na may intensyong patayin ito. At may kinuha itong special na weapon, napansin naman agad ito ni Go-chan. Naalala niyang ito pala, ay ang ultimate weapon ng Flying Assassin sect.
Tinatawag itong Extreme Execution Needle. Sasabayan naman ito ni Jungwon, at sinabi pa niyang magkakamali ka sa gagawin mo. Ikaw ang nagkakamali, sabi ni Hachirin. At hinagis niya na ito patungo kay Jungwon. Ang kanilang ultimate weapon ay magagamit lang ng isang beses. Pero sa isang beses na ito, siguradong mamamatay kahit na ang pinakamagaling na martial artist. Hindi naman nagpahuli si Jungwon, ginamit din niya ang kanyang ritual of attachment. Tila may naramdaman naman dito ang Blue Spirit, at yun na nga hindi makagalaw si Jungwon habang papalapit ang needle. Ang needle na ito ay ginawa lamang specially para sa pagtagos sa mga malalakas na energy, kaya't hindi ito maapektuhan ng inner energy. Napasigaw naman ang Blue Spirit, at sumabay dito si Hachirin. Mamatay ka na Jungwon. Nang malapit na ito sa kanya, makikitang tumayo si Go-chan, at ipinilit niyang salagin ang needle gamit ang kanyang katawan. Tinamaan ito sa dibdib na ikinagulat ng lahat, tumalsik ang dugo nito patungo kay Jungwon, at gulat na tanong nito ay sinabi ang pangalan ni Go-chan. Gulat na gulat ang tatlo sa nangyari, na si Go-chan ang sumalo sa needle. Si Jungwon naman ay mas lalong nagalit, kaya't inutusan niya ang Blue Spirit para sumugod. Muli na namang umataki si Hachirin at gumamit din ng ritual of attachment si Jungwon. Pero tinamaan siya ng 3 needle sa kanyang mga kamay. Hindi naman ito makapaniwala kung bakit niya ginawa yon. Ang hindi niya alam ay nasa likod lang pala ang totoong atake, napalibutan siya ng mga dugo sa buong katawan kaya nahatak ito. Sabi naman ng Blue Spirit na sana ay namatay na lang siya habang mabait pa ito, habang tinatakpan niya ang bibig nito. Hindi naman siya makapaniwala kung nasaan na siya ngayon. At biglang sumulpot si Jungwon, at napasabi ng, "Wrong move nga ang ginawa mo." Napalibutan si Hachirin ng mga kamay na gawa sa dugo, na nagdahilan ng hindi ito makahinga, at mawalan na ng malay. Naalala naman niya si Go-chan. Kaya tiningnan niya ito habang siya ay umuubo pa, at para bang naaawa sa kalagayan nito. Napatanong si Jungwon kung bakit niya ginawa yon. Sinabi naman ni Go-chan, na bilang isang guard yun ang kanyang duty, at prenerotektahan din siya nito, kaya't hindi niya makakayang pagtaksilan si Jungwon. Siya lang ang nag-iisang hindi nang iwan sa kanya, at sa buong buhay niya si Jungwon lang ang gumawa noon. Habang sinasabi niya ang kanyang pamamaalam kay Jungwon, ay nakangiti itong namatay. Wala namang masabi si Jungwon kundi ang kalungkutan na makikita sa kanyang mata. Habang siya ay nakatingin sa bangkay ni Go-chan, ay bigla siyang may narinig na nagsalita sa likod niya. Sabi nito ay kung buhay pa si Go-chan. Nang napatingin si Jungwon sa likuran niya, ay nakita niya si Hachirin na nakatayo. Tinanong naman ni Jungwon kung kinain ng Blue Spirit si Hachirin. Sabi naman ng Blue Spirit na pwede na ang katawan na ito, at gustong-gusto niyang saniban ang mga bata, magagandang katawan na katulad nito, ngunit bigla namang hindi kinaya ng katawan, at panandalian lang siyang makakasanib dito, kaya't nainis na naman ang Blue Spirit. Nanghihinayang naman siya, dahil sa ganitong paraan lang mamamatay si Go-chan. Sinabi pa nito na hindi naman naging vengeful spirit si Go-chan, dahil wala itong kahit anumang pagsisisi sa kanyang buhay, at naging kontento ito kahit nasa bingit na ng kamatayan. Bigla namang may sinabi si Jungwon, na ayon sa 6-person spirit summoning technique. Hindi pa natatapos ni Jungwon ang kanyang sasabihin, ay hindi naman makapaniwala ang Blue Spirit sa susunod na gagawin ito. Ang mga vengeful spirit ay pwedeng mabuhay sa pamamagitan ng pagkamuhi sa mga tao, pero pwede rin silang mabuhay kung namatay sila sa isang lugar na puno ng death energy at pagsisisi. Habang sinasabi ito ni Jungwon, ay unti-unti niyang pinapalabas ang death energy sa kanyang mga kamay na nanggaling sa energy core niya na gawa dito. Nagugulat na lang ang Blue Spirit sa kanyang mga nakikita. Siguradong sigurado naman si Jungwon na kayang-kaya niyang gawing vengeful spirit si Go-chan gamit ang death energy ni Jungwon. At habang sinasabi niya ito ay ginamit niya ang confront. Ito ay isa sa kanyang mga teknik. Hindi ito gagana sabi ng Blue Spirit, pero kahit gayon paman ay sinimulan pa rin ni Jungwon ang kanyang teknik. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, ay punong-puno siya ng determinasyon sa pagbigkas ng ritual na ito. At yun na nga unti-unti nang nabubuo ni Jungwon ang energy ni Go-chan, at sa wakas natapos na din ang kanyang ginawang ritual. Nabuo na ni Jungwon ang energy core ni Go-chan. Habang nakalutang ito, ay bigla namang may lumabas na red string papunta dito.
Puno naman ang katanungan ang Blue Spirit, natapos mo na ba, sabi pa nito. Nagulat na naman siya at tila ba magiging familiar spirit ang energy ni Go-chan, at napaisip ang Blue Spirit, na dahil death energy ni Jungwon ang kanyang ginamit ay mabubuhay ito bilang kanyang familiar spirit. Mayroon lang silang isang problema, napakahina ng nagawang energy, at pwedeng mawala si Go-chan kahit anong oras man. Isa pa dito ay wala siyang magiging vessel. Kaya't napaisip si Jungwon na humanap ng pinakamalapit na vessel para sa energy ni Go-chan. Sagot naman ng Blue Spirit na kung saan siya hahanap ng isang vessel, at bigla itong napaisip, kinilabutan siya, at baka ang katawan ni Hacherin ang kunin nito. Sa kamalayan naman ni Go-chan, nagtatanong ito sa kanyang sarili kung patay na ba siya, dahil ang kamalayan niya ay unti-unting nawawala, at unti-unti din siyang nanghihina. Napapaisip siya kung bakit niya iniligtas si Jungwon, at bakit nagpakahirap pa siya, pero kontento naman ito sa kanyang ginawa. Pero sa isang saglit, ay mayroon siyang narinig na isang boses. Tinawag ni Jungwon si Go-chan sa kanyang pangalan. Bigla naman siyang tumayo, at napatanong kung bakit buhay pa siya. Nagpaliwanag naman si Jungwon dito, at gusto niyang makinig ito ng mabuti. Sabi ni Jungwon, ay ginamit niya ang kanyang death energy para hawakan ang kaluluwa niya sa realm na ito, at dahil doon, ay naging isa siyang familiar spirit ni Jungwon. Kahit pa mahina ang kanyang energy, at nanganganib na mawala, ay wala na siyang magagawa kundi ilagay siya sa isang katawan. Hindi naman ito maintindihan ni Go-chan, at gulong-gulo siya. Patuloy pa ring nagsasalita si Jungwon, sabi nito ay isa lang ang ekstrang katawan na mayroon sila. Kaya't inilagay ito sa katawan ng assassin. Napatingin si Go-chan sa kanyang katawan, at gulat na gulat ito nang makita niyang napunta siya sa katawan ni Hacherin. Ayaw ni Go-chan sa katawan na ito, nagmamakaawa siya kay Jungwon na ibalik ito sa dati niyang katawan, dahil parang sobra na kung dito siya sa katawan ng isang babae. Napasagot naman si Jungwon, na mamamatay si Go-chan at papatayin din niya ang katawan ni Hacherin. Gulong-gulo naman si Go-chan, naisip din niya na haharapin ni Jungwon ang buong flying sect dahil sa malalaman ng mga ito na namatay ang kanilang leader na si Hacherin, at sa ngayon ay natatrap dito ang kamalayan niya. Bigla naman siyang may narinig sa gilid, sinabi nito na magpasalamat na lang, dahil siya nga mismo ay hindi makagamit sa katawan ni Hacherin. Sobrang gulat naman ni Go-chan nang makita niya ang Blue Spirit. Hindi niya alam kung sino ito, dahil ngayon lang niya ito nakita, pero ngayon ay ramdam na niya, ang napakalaking pinagkaibahan nilang dalawa na para bang naghahalusinate siya sa napakalawak na dagat ng mga dugo. Napapabilib naman si Go-chan kay Jungwon, dahil ito ang nakikita ni Jungwon sa simula pa lang. Sinabihan naman siya ng Blue Spirit na huwag malungkot, at pasalamatan na lang ang katawan na ito. Nag-aalala lang naman si Go-chan, dahil isa siyang lalaki. Nagalit naman ang Blue Spirit sa kanya, dahil parang mortal pa rin ang kanyang pag-iisip, at magpasalamat na lang ito, dahil libre siyang nakapunta mula sa second rate hanggang sa ascendant level. Gusto naman itong testingin ni Jungwon, kitang-kita ni Go-chan ang paglapit ng mga paa nito, at bigla siyang nakailag dito. Nagulat naman siya kay Jungwon, pero bumilib naman ito kay Go-chan. Napabilib din si Go-chan sa kanyang mga galaw, at tanging mga Ascendant Master lang ang makakagawa noon. Kontento ka na? Sabi ng Blue Spirit, pero nailang pa din si Go-chan dahil lalaki siya. Tinutukso naman siya ng Blue Spirit, at sinabihan siya nitong baka hawakan nito ang mga masisilang parte ng katawan ni Hacherin. Naiinis naman si Go-chan dito. Sa ngayon ay dyan lang muna siya sa katawan ni Hacherin, at ililipat siya ni Jungwon sa mas bagay na katawan sa kanya. Bigla namang may kumatok sa kanilang kwarto, at sinabi nito na isa siyang guard sa inner chamber. Pinagbuksan ito ni Jungwon, at sinabi ng guard na mayroong magandang balita. Tungkol ito sa Hallmaster, at ngayon ay nagising na nga ito. Sa labas naman ng Moxword Mahanor, ay makikita ang isang shaman na nagngangalang si Gu. Siya ay galing sa Phoenix Pavilion para ipaghiganti si Newmon. Nakita nito ang lugar kung saan naglalagi si Jungwon sa pamamagitan ng mga alaala ni Newmon. Habang nagmamasid pa ito, ay nakita niya ang isang napakalawak na barrier, at tinatawag na Domain of Ghost's Will.
Kinabahan naman ito, dahil kung nagpadalos-dalos siyang pumasok, ay siguradong mahuhuli siya dito. May nakita naman siyang mga nag-uusap na tao sa baba. Makikitang parang lasing ang isang tao, na may kasamang dalawang babae. Siya pala ang unang prinsipe na si Mok Yung-ho. Bigla namang natunugan ng shaman, na para bang nagtitipon ang lahat ng mga prinsipe, dahil nagising na ang Hallmaster. Kaya't malaking pagkakataon na ito para sa kanya. Siguradong pupunta din si Jungwon dito. Ang gagawin niya lang ay ihihiwalay ang Blue Spirit gamit ang kanyang familiar, at kung mag-isa na lang si Jungwon ay kaya niya itong patayin. Tinanong naman ulit siya ng guard, dahil para bang nagulat siya. Naisip naman ni Jungwon, na magiging isang malaking gulo ito, kaya't ayaw niyang sumali sa kompetisyon, bilang tagapagmahana dito, at umalis sa lalong madaling panahon pag marunong na siya ng martial arts. Pero biglang magbabago ang lahat, dahil nagising ang Hallmaster. Pahabol pa ng guard, na gusto ng Hallmaster na makita ang lahat ng mga prinsipe nito. Wala nang magagawa si Jungwon kundi ay magpakita doon. Kaya't pinagbilinan na lang niya si Go Chan na linisin ang mga kalat sa kwarto, at medyo nailang pa din si Go Chan. At umalis na nga si Jungwon, kasama ang guard at ang Blue Spirit. Sa loob ng kwarto naman, ay medyo hindi makapaniwala si Go Chan, na lilinisin niya ang sarili niyang bangkay, at mapupunta din siya sa katawan ni Hachirin. Bigla siyang may naisip, at tumingin-tingin sa paligid. Gusto niyang magpalit ng damit na pang-escort, pero habang ginagawa niya ito ay inabutan siya ng Blue Spirit. Nagkatitigan ang dalawa, at mukhang dismayado ang Blue Spirit sa ginawa ni Go Chan, kaya't iyang hiya ito sa sarili. Bumalik naman agad ang Blue Spirit kay Jungwon. Habang naglalakad sila ay nakita nito ang pang-apat na prinsipe. Galit na galit itong naglakad patungo sa kanya, napasabi naman ang Blue Spirit na mabuti, at nabuhay pa ito. Tinanong naman agad siya ni Jungwon kung anong nangyari, maliban lang doon sa kanyang balat na tila nag-iiba ang kulay, dahil sa maling itinuro niya. Galit na tinanong naman ng pang-apat na prinsipe, si Jungwon, kung nasira din ba ang kanyang energy core, dahil sa teknik. Sinagot naman agad siya ni Jungwon kung dahil ba ito sa secret art. Sinabi naman ng prinsipe, na huwag masyadong maingay. Nagpupumilit pa rin ito na sagutin siya, at kung nasubukan na niya ito, bakit walang nangyari sa kanya? Gulong-gulo ang isip ng pang-apat na prinsipe, dahil mas naintindihan pa ni Jungwon ang secret arts kaysa sa kanya. Habang pinapanood ng Blue Spirit ang nangyayari sa dalawa, ay bigla itong may naramdaman. Napatingin din si Jungwon sa kanya. Napakatapang naman ng taong ito, sabi ng Blue Spirit. Nagalit naman siya sa kapangahasan nito, kahit pa nakita niya ang domain of Ghost's will. Napaisip naman si Jungwon, na galing ito sa Phoenix Pavilion. Humiwalay naman ang Blue Spirit kay Jungwon para puntahan ang shaman. Sa loob ng Moxword Manor, nakita ni Yunpyong na magkasamang dumating si Yochon at Jungwon, at inis naman siya sa dalawa. Makikitang si Lady Sok ay todo alaga kay Yongho na para bang isang bata. Pinagbilinan pa niya ito, na huwag masyadong magsalita, dahil amoy alak siya. Gagawin daw ni Lady Sok ang lahat para sa dalawa niyang prinsipe. Nadidismaya naman si Yunpyong kung bakit ganito ang inaasal ng unang prinsipe. Bigla naman siyang napatanong sa isip niya kung bakit sila pinatawag dito. Ganoon din si Lady Sok, ang hinuha nila ay pipili na ng tagapagmana ang Moxword Master. Sa isip naman ni Yochon, wala siyang pakialam kung tama ba ang secret arts, ang mahalaga ay siya ang mapili, at dahil dito masusolusyonan lahat ng kanyang problema. Iba naman ang kay Jungwon, naiisip niya na ang Hallmaster ang pinakamalakas sa buong province ng Anhui ayon sa kanyang narinig. Hindi niya ito makumpirma nang may sakit pa ito, pero ngayon ay naniniwala na siya. Nang dumating na silang lahat, ay binuksan ng pinto patungo sa Hallmaster. Sabay-sabay naman ang mga prinsipe sa pagbibigay-pugay dito sa kanyang paggaling. Ngayon ay harap-harapan nang nakita ni Jungwon ang tunay na aura ng Hallmaster. Sinalubong naman sila ni Mok Indan, ng pagkagalak, at may ngiti sa kanyang labi.